Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 613 hanggang 20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kinatawan ng elder na nakasuot ng pulang damit ang mga opisyal at tinapos ang daang panalo na hamon para sa araw na ito. Maraming manunood ang hindi nasisiyahan sa pagkilos na ito, at nagkaroon ng kaguluhan ang ilang lugar. Nakikita ng marami na gusto lang ng mga opisyal na kaladkarin ito palabas at bigyan ng oras ang kanilang sarili na makaisip ng paraan para harapin si Francis. Karapat-dapat talaga siyang maging kapitan. Napabuntong hininga si Lennon sa kanyang puso. Sa sulok ng arena. Nanalo ng 30 laban, bawat isa ay may isang galaw lang. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga opisyal ay tumigil sa mga bagay dito, malaki ang posibilidad na siya ay manalo ng 50 o 60 ng sabay-sabay. Napatulala si Moyo. Maging siya ay walang kakayahan na pilitin na itigil ng mga opisyal ang kanyang hamon. Kung gayon, maghintay tayo hanggang bukas. Ang figure ni Francis ay kumislap at lumitaw sa tabi ni Lennon. Maraming tingin ang tumingin sa dalawa, at ramdam ni Francis ang tingin ng Eternally Sealed Palace Lord. Ang Eternally Sealed Palace Lord ay ang taong may pinakamataas na cultivation present, at ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang malakas na layunin. Hindi iniwasan ni Francis ang tingin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng Eternally Sealed Palace Lord. Boom! Nakaharap sa tingin ng Eternally Sealed Palace Lord, nanginginig ang kaluluwa ni Francis. Pakiramdam niya ay may kaharap siyang Diyos. Ang tingin ng Eternally Sealed Palace Lord ay naglalaman ng walang limitasyong puwersa. Parang ang bawat pag-iisip niya ay makakabasag ng mga bato at makakapilipit sa langit. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa kalahating hakbang na Void God Realm. Siya ay may bahagi ng kapangyarihan ng isang Void God Realm King. Ang kanyang kaluluwa at katawan ay umiiral na kasuwato ng langit at lupa. Bulong ni Francis sa kanyang puso. Ang kaluluwa ng brat na ito ay hindi inaasahang malakas din. Malumanay na sabi ng Eternally Sealed Palace Lord. Ang kanyang pagtatansya kay Francis ay ang pinakatumpak sa mga manunood, at hindi niya maiwasang maging bahagyang interesado sa mga laban bukas. Nang gabing iyon, bumalik si Francis sa hotel at pumasok sa pag-iisa. Nakuha niya ang isang bagong pag-unawa sa kanyang katawan at estado ng pag-iral pagkatapos ng mga laban ngayon, at ginugol niya ang buong gabi upang masanay at pamilyar sa kanyang kapangyarihan. Sa ikalawang araw, ang arena ay puno ng mga tao at kaguluhan. Kung ikukumpara kahapon, doble ang dami ng mga eksperto dito. Ang kwento ni Francis na nanalo ng 30 laban ay kumalat sa Void Ocean Spiritual Palace. Bukas na ang taya. May mga partikular na tao mula sa mga opisyal na nagpasimula ng sugal. Ang mga taya para kay Francis ay 60 panalo, 70 panalo, 80 panalo, 90 panalo, at 100 panalo. Ang ratio para sa pagkapanalo sa daang panalo na taya ay 1:30. Nangangahulugan ito na, hanggat nanalo si Francis sa lahat ng 100 laban, ang isa ay tatanggap ng 30 beses ng halagang itinaya ng isa. Gayunpaman, walang sinuman sa nakalipas na siglo ang nakakumpleto ng daang panalo na hamon, at ginamit ng mga opisyal ang lahat ng paraan na maiisip nila para pigilan ang isang bagong panalo sa paglitaw. Sa makatuwid, hindi maraming tao ang tataya sa 100 na panalo. Sa mga taya, karamihan ay naglalagay ng kanilang pera sa 60 o 70 na panalo, ngunit kung si Francis ay tatapusin ang pagkapanalo ng higit pang mga laban, tulad ng 80 na panalo, ang mga tumataya sa kanilang pera sa 70 na panalo ay mawawalan ng pera. Pusta ako ng 1,000,000 high-grade primal crystal stone sa aking sarili. Isang mahinang boses ang nagmula sa likuran. 1,000,000 high-grade primal crystal stones. Nataranta ang maraming tao na tumataya. Ang 1,000,000 high-grade primal crystal stones ay hindi maliit na halaga. Ito ay halos ang halaga ng isang bahagyang mas mababang earth grade na sandata. Kailangang malaman ng isa na ang isang mataas na grado na primal crystal stone ay nagkakahalaga ng 10,000 normal na primal crystal stone, hindi ang mga substandard. Ang 1,000,000 mataas na grado na primal crystal stone ay nagkakahalaga ng 10 bilyong normal na primal crystal stone. Ang mga opisyal ay tumalon sa takot.
Sa pagmamasid, nakita nila na ang sugarol ay si Francis. Tumawa si Lennon at tumaya din ng ilang dosenang libong high-grade primal crystal stones kay Francis. Dumaan ang panunuya sa mukha ng matanda na nakasuot ng pula. Francis. Sa isang nagninangas na kapaligiran, si Francis ay lumakad papunta sa entablado. Sa isang sulok ng arena, matamang nakatingin ang malamig na mga mata ni Moyo. Ang 31 labanan ng daang panalo na hamon. Inihayag ng hukom. Ang kalaban para sa 31 labanan ay isang late stage na Small Origin Core Realm sa puting damit. Ang unang labanan ngayon ay isa ng huling yugto na Small Origin Core Realm. Maraming tao ang bumulalas, at naging maingat ang mga pagtaya. Francis, huwag mong isipin na manalo pagkatapos mong makilala ako, Zack. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaking nakaputi. Weng! Ikinaway ng lalaking nakaputi ang kanyang kamay, at isang lumang berdeng metal na libro ang lumitaw sa hangin na nagbigay ng kislap ng kulay-kulay na bahaghari na liwanag. Sure! May lumabas na brush sa kabilang kamay niya. Ito ay Scholar Heaven Entertainment. So, ito ay Scholar Heaven Entertainment, Zack. Ang taong ito ay isa sa nangungunang 3 henyo sa Eternally Sealed Island Zone 20 taon na ang nakalilipas, at siya ay nagmula sa 2-star sect na Heaven's Entertainment Castle. Maraming tao ang bumulala sa mga kinatatayuan nang makilala nila ang kanyang pagkakakilanlan. Kawili-wili. Lumitaw ang interes sa mukha ni Francis. Mayroong hindi mabilang na mga puwersa at paksayon sa fan universe, ngunit karamihan ay natalo sa paglipas ng panahon at kasaysayan. Ang brush at libro sa mga kamay ni Zack ay parehong low-ranked Earth-grade weapons. Break! Ang figure ni Francis ay kumislap at lumitaw sa harap ni Zack. Isang malabong lilang aura ang lumitaw habang sumuntok siya na parang isang higanteng mapanglo na hayop. Napakabilis. Itong aura. Nakaramdam ng pressure si Zack sa kanyang true yuan mula sa nakakatakot na aura na ito. 9-word metal book. Hindi natarante si Zack nang bumukas ang lumang berdeng metal na libro sa kanyang kamay at lumitaw sa hangin ang mga lumang misteryosong salita na bumubuo ng isang pader ng berdeng liwanag sa kanyang harapan. Boom! Ang suntok ni Francis ay naging sanhi ng pag-crack ng berdeng ilaw, ngunit ang mahiwagang mga salita ay naging dahilan upang mabilis na maayos ang dingding. Pagguhit ng bilangguan. Umatras ng ilang hakbang si Zack bago gamitin ang kanyang brush para simulan ang pagguhit ng mga linya sa hangin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Francis. Nalaman niya na ang mga linyang ito ay bumuo ng isang bilangguan na nakulong siya sa loob. Talagang karapat-dapat siyang maging Scholar Heaven Entertainment. Maraming mga eksperto ang hindi maiwasang purihin siya. Habang ang berde at gintong bilangguan ay patuloy na nagsasara kay Francis. Kawili-wili. Ngunit dito nagtatapos. Lumamlam ang ekspresyon ni Francis habang itinaas niya ang kanyang kamay, at ang mga matutulis na arko ng purple na hangin at kidlat ay nabuo sa isang kuko. Purple Destruction Wind Lightning Claw. Ang kuko ay ilang yarda lamang ang haba, ngunit ito ay napaka-condensed na tila totoo, at naging sanhi ito ng pagkulog. Basag. Ang kuko ng pagkawasak ay bumagsak sa hangin at nagdala ng aura ng pagkasira na naging sanhi ng pagyanig ng mga kaluluwa. Hindi maganda. Bulalas ni Zack nang makita niyang napunit na parang papel ang kanyang kulungan. Bam! Ang kuko ng pagkasira ay nagpalipad kay Zack ng ilang daang yarda. Flop! Paglipad niya sa lupa, ang orihinal na puting damit na puti ay naging itim, at umuusok mula sa kanyang katawan. Ang 31 panalo. Nauwi sa tagumpay ang unang laban ni Francis, at pinalakpakan ng mga tao si Francis. Maging si Zack, na sinasabing perpekto sa opensa at depensa at isang elite ng Small Origin Core Realm, ay natalo. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Ang dahilan kung bakit niya inuna si Zack ay para mahirapan si Francis na manalo ng kasing dali ng kahapon, ngunit ang lakas ni Francis ay nalampasan ang kanilang mga inaasahan. Pinakamainam na tapusin ang mga laban ng mabilis upang mapanatili ang true yuan. Bulong ni Francis. Ang kanyang layunin ay tapusin ang lahat ng 100 laban sa isang hininga. Maraming mga kalaban sa middle stage at late stage ng Small Origin Core Realm ang sumunod kay Zack, ngunit wala sa kanila ang mas malakas kaysa kay Zack.
Ang bilis at opensa ni Francis ay patuloy na tumataas, at madali niyang matatalo ang isang normal na late stage na small origin core realm sa isang galaw. Boom! Bam! Sunod-sunod na manunood ang tinalo ni Francis, at para makatipid ng oras, minsan ay nakipaglaban si Francis sa maraming kalaban ng sabay-sabay. 35 sunod-sunod na panalo. 40 sunod-sunod na panalo. 45 sunod-sunod na panalo. Sa loob ng 2 oras, nanalo si Francis ng 50 magkakasunod na laban, ibig sabihin, na kumpleto na niya ang kalahati ng daang panalo na hamon. Natigilan ang mga manunood, at mas nakakagulat, hindi pa rin gaanong gumagamit ng True Yuan si Francis. Karamihan sa kanyang mga pag-atake ay umasa sa bilis at sa kanyang pisikal na katawan. Kung ginamit niya ang True Yuan, mananalo siya sa isang galaw. Walang kalaban ang nakapantay sa bilis ni Francis. 60 sunod-sunod na panalo. Natakot ang mga manunood na ipikit ang kanilang mga mata kung sakaling hindi sila makalaban. Masyadong mabilis ang bilis ni Francis. Pagkatapos ng 60 magkakasunod na panalo, ang mga kalaban ni Francis ay naging mas malakas din, at kalahati ng mga kalaban ay nasa late stage na small origin core realm. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay maihahambing pa sa Skeletal Division Leader at Lennon. Kakaiba at iba't ibang diskarte sa bloodline at hindi mabilang na mga kasanayan ang ginamit, ngunit natanggap ng katawan at pinagmumulan ng kapangyarihan ni Francis ang aura ng Ancient Dream Realm, kaya pinigilan nito ang maraming bloodline. Ang epekto ay katulad ni James, na may bloodline ng 10,000 ancient races. Ang ikapitong laban. Napabuntong hininga ang hukom nang ipahayag niya. Francis, ang kalaban mo ay ako. Isang matikas na lalaki ang lumabas sa stage. Ikaw, Moyo. Muling nag-usap ang mga tao. Ang kanyang kalaban ay ang dating natalo sa 100-win challenge, si Moyo. Bilang isang taong nabigo, tiyak na ayaw ni Moyo na makitang may manalo sa kaluwalhatian ng 100-win challenge. Malamig na tumawa ang elder na nakapula. Simulan. Agad namang umatake si Moyo nang mag-anunsyo ang judge. Napanood niya ang mga nakaraang laban, kaya alam niya na kasing bilis ng kidlat si Francis at nanalo sa isang iglap. Ayaw ni Moyo na mauwi sa ganoon. Walang kadiliman sa kalangitan. Sumanib ang figure ni Moyo sa paligid na kadiliman. Sa kadilimang ito, ang mga pandaman ni Francis ay pinaghigpitin, at mahirap para sa kanya na makita si Moyo. Ang Void Sky Darkness ay ang bloodline domain ni Moyo. Walang sino man noon ang tunay na nakalusot sa pamamaraang ito. Kung hindi dahil sa sunod-sunod nilang inaway at naging dahilan ng pagkaubos ng kanyang bloodline power, hindi sana matalo si Moyo. 614. Walang kadiliman sa kalangitan. Si Francis ay natatakpan ng kadiliman at nawala ng track kay Moyo. Maraming manunood ang pamilyar sa Night Shadow bloodline ni Moyo. Ang bloodline na ito ay nagpapahintulot kay Moyo na sumanib sa kadiliman at lumitaw kahit saan. Ang aking mga pandama ay pinaghihigpitan sa domain na ito, at hindi lamang ang bilis ni Moyo ay umabot sa pinakamataas nito, ang kanyang katawan ay parang liwanag ng buwan, kaya lahat ng pinsala ay nabawasan ng kalahati. Si Francis ay hindi gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ang pananatiling tahimik ay ang pinakamahusay na solusyon kapag ang kaaway ay nasa dilim at siya ay nasa liwanag. Kapag si Francis ay umatake at nagpahayag ng isang kapintasan, ang pagkakataong iyon ay agad na sasamantalahin ni Moyo. Walang bakas na madilim na gabi. Isang misteryosong aura ang bumungad sa kadiliman. Whoosh! Ang hindi nakikitang malamig na hangin ay kumakayod na sa balat ni Francis. Napakabilis. Sa oras na may naramdaman si Francis, halos dumaong na ang pag-atake ni Moyo. Dahil si Moyo ay sumanib sa kanyang darkness domain, maaari siyang lumitaw kahit saan. Ito ay katulad ng kakayahan ng maliit na pasang magnanakaw. Bo! Agad na lumitaw ang alon ng tubig sa katawan ni Francis. Boom! Naramdaman ni Moyo na ang kanyang pag-atake ay tumatama sa karagatan nang tumama ito sa alon ng tubig, at ang lakas ay lubhang nabawasan. Purple Destruction Wind Lightning Claw. Agad na nag-react si Francis habang umiindayog, ngunit hindi niya nakuha. Hehe. Ang boses ni Moyo ay tumunog sa ibang lugar. Naningkit ang mga mata ni Francis. Ang Moyo na ito ay talagang magulo.
Sa lugar ng kadiliman, si Moyo ay parang isda sa tubig. Maaari siyang lumitaw kahit saan at agad na mag-teleport palayo pagkatapos ng pag-atake. Sa sitwasyong ito, maaari niyang salakayin ang kanyang kalaban habang walang magawa ang kanyang kalaban. Talagang malakas siya. Ginawa niyang ipakita kay Francis ang kanyang bloodline power. Bahagyang ngumiti ang nakapulang nakasuot na elder. Walang nakalamang sa unang sagupaan. Ang depensa ng water bloodline ni Francis ay hindi kapani-paniwala. Kahit na mas malakas ang opensa ko sa dilim, hindi ko pa rin siya magawang saktan. Ang figure ni Moyo ay sumanib sa kadiliman, ngunit isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Siya ay nasa pinakamataas na kalagayan, at siya ay kasalukuyang nasa dilim habang ang kaaway ay nasa liwanag. Hinawakan niya ang inisyatiba, samantalang ginamit ni Francis ang ilan sa kanyang lakas ng walang dahilan. Kawili-wili, ngunit ang layunin ko ay 100 panalo, kaya kailangan kong tapusin ang mga laban ng mabilis. Naging matalas ang mga mata ni Francis habang ang kanyang water bloodline power ay lumakas palabas, na naglalabas ng napakapangit na aura. Ano? Sa harap ng aura na ito, ang kapangyarihan ng bloodline ni Moyo ay nanginginig at pinigilan. Hindi makapaniwala si Moyo. Bukod sa mga bloodline ng 10,000 ancient races, ano pang uri ng bloodline ang makakapigil sa kanyang Night Shadow bloodline? Masyadong mabilis ang lahat. Ice Imperial Seal, Ice Imperial Domain. Umuungal si Francis habang ang isang transparent na asul na crystalline seal ay nakadiin pababa sa lupa. Boom! Ang Ice Blue Seal ay lumawak na parang lotus at agad na naging 12-dosenang beses na mas malaki habang pinalamig nito ang lahat ng nasa malapit. Isang asul na patong ng liwanag na may mga sinaunang inukit ang nagbigay ng ipinagbabawal na lamig habang kumalat ito sa lugar. Ang aking walang kalangitan na kadiliman. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Moyo. Nanlamig ang kanyang katawan, at tanging ang kadiliman ay natatatak na sa yelo. Maging siya ay nagsisimula ng mag-freeze sa Ice Imperial Domain. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Francis ay mas malakas kaysa sa Night Shadow bloodline ni Moyo, at ang kapangyarihan ng tubig at yelo ay napakadalisay. Nagbago ang ekspresyon ng Eternally Sealed Palace Lord. Sa sagupaan sa pagitan ng mga bloodline domain, agad na dinurog ni Francis si Moyo. Pagsabog ng yelo. Bago makatakas si Moyo, nabasag ang kamao ni Francis sa lupa. Boom! Ang lugar na puno ng yelo ay agad na naging isang ipoypo ng mga tipak ng yelo na tumawid sa buong arena. Nayanig ang hanay sa paligid ng arena nang lumitaw ang hamog na nagyelo sa ibabaw nito. Bam! Isang gusot na figure ang lumipad palabas ng arena sa pamamagitan ng nakakatakot na lamig at dumura ng isang subo ng dugo sa himpapawid. Flop! Nang bumagsak si Moyo sa lupa, ang kanyang buong katawan ay nagyelo. Ang karamihan ng tao ay sumabog sa talakayan. Kahit na ang isang taong kasing gulo ni Moyo ay natalo ni Francis at itinapon palabas ng arena. Kahit na ginamit ko ang ilan sa aking bloodline power, iyon ang pinakamabisang paraan. Bulong ni Francis. Nakulong sa loob ng domain ni Moyo at hindi ginagamit ang kanyang God's Spiritual Eye, napigilan siya at hindi makalok sa kalaban. Ang 72 labanan. Nagpatuloy ang hukom sa pag-anunsyo. Ang bawat kalaban pagkatapos ng ika-7 laban ay hindi simple. Ang lakas ng labanan ng lahat ay nasa huling yugto man lang na Small Origin Core Realm o kahit na sa peak stage na Small Origin Core Realm. Ang mga kalaban na ito ay hindi bababa sa kasing lakas ni Lennon at ng Skeletal Division Leader. Para mabilis na matapos ang mga laban, kinailangan ni Francis na gamitin ang kanyang Purple Destruction True Yuan o ang kanyang Bloodline Power. 72 sunod-sunod na panalo. 73 sunod-sunod na panalo. 74 sunod-sunod na panalo. Ang record ni Francis ay patuloy na umaasenso, at ang mga manunood ay puno ng pananabik. Ibinigay nila ang kanilang buong atensyon. Lilang kidlat hangin singsing. Ang mga maliliwanag na arko ng Purple Wind Lightning ay nagbigay ng aura ng pagkasira habang sila ay bumaril sa bawat direksyon. Bam! 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 Tatlong late-stage na Small Origin Core Realm expert ay agad na pinalipad at ang kanilang mga katawan ay pinaso na itim. Huminga ng malamig ang karamihan. Napakabaliw lang nito. Iyon ay 3 buong late-stage na Small Origin Core Realms.
Hindi tayo maaaring magpatuloy ng ganito. Isa-isang gugulin ang kanyang True Yuan. Nagiba ang ekspresyon ng nakapulang nakasuot na elder habang nagutos. Si Francis ay lumaban ng 2 hanggang 3 tao ng sabay-sabay ng ilang beses. Ito ay masyadong mahusay. Ang ika-8 laban. Bloodwings Demonic Sovereign. Isang dugong soberano na may nunal sa kanyang noo ang naglabas ng aura ng dugo at kasamaan. Bulalas mula sa karamihan. Siya ang nakatalo kay Moyo sa isang galaw noon, at naabot na niya ang peak stage ng Small Origin Core Realm. Bloodwings Demonic Light. Ang nakasuot ng dugong soberano ay ngumisi habang ang mga demonyo at madugong pakpak ay nabuo sa kanyang likuran. Ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ay maihahambing sa Great Origin Core Realm. Sa sandaling ito, maging si Francis ay nakaramdam ng mahinang presyon. Boom! 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 Ang pag-atake ng Sovereign na may damit na may dugo ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga pakpak ng demonyo, na naging sanhi ng pagkinang ng buong arena na may mahinang kulay dugong liwanag. Mga pakpak ng hangin at kidlat. Isang pares ng mga pakpak ang nabuo sa likod ni Francis, at isang kulay ube ang kumikinang sa kanyang pinagmulan ng True Yuan. Boom! Isang nakakatakot na pag-agos ng Purple Destruction Wind Lightning ang dumaan sa buong arena, na nagdulot ng pagtama ng kidlat at pagkulog ng kulog habang nagbibigay ito ng sinaunang aura ng pagkasira. Isang kidlat na dragon ng pagkasira ang tila umuungal sa bagyo. Arg! Ang Bloodwing Demonic Sovereign ay sumigaw habang ang kanyang katawan ay itinapon palabas ng arena. Ang ika-8 laban ay napanalunan sa isang galaw. Teng! Ang elder na nakapula ay biglang tumayo, at ang kanyang mukha ay napuno ng solemna. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Ipinadala kahit ang Bloodwing Demonic Sovereign na lumilipad sa isang galaw lang. Ang maputlang mukha ni Moyo ay napuno ng pagkabigla. Kailangang malaman ng isa na, noong ginamit ng Bloodwing Demonic Sovereign ang kanyang Bloodwings Demonic Light Secret Technique, ang kanyang kapangyarihan sa bloodline ay maihahambing sa isang Sovereign Lord sa maikling panahon. 81 sunod-sunod na panalo. 85 sunod-sunod na panalo. 89 sunod-sunod na panalo. Hindi mapigilan. Ang Purple Destruction Wind Lightning ni Francis at ang Bloodline Power ay nagpakita ng kanyang tunay na lakas. Ang bawat kalaban pagkatapos ng ika-70 labanan ay nasa isang ganap na bagong antas. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa maihahambing sa Bloodwing Demonic Sovereign, at ang kanilang mga bloodline at natatanging kakayahan ay lubos na sikat. 71 sunod-sunod na panalo. 72 sunod-sunod na panalo. 73 sunod-sunod na panalo. Ang mga tagumpay ni Francis ay hindi na madali. Kailangan niyang ibigay ang kanyang buong atensyon at gumamit ng mga kakaibang kakayahan para manalo. Ang mga kalaban na ito ay lahat ay malapit sa Great Origin Core Realm sa kanilang battle power, at maihahambing sila sa mga normal na Sovereign Lords. Nakaramdam ng pressure si Francis. Kung isa o dalawa lang ang mga kalaban na ito, hindi niya ito ilalagay sa kanyang mga mata. Gayunpaman, pagkatapos ng pakikipaglaban sa mahabang panahon, naubos na ang mental energy ni Francis, bloodline power, at True Yuan. Marami sa mga susunod na kalaban ay madaling matalo si Moyo. 74 sunod-sunod na panalo. 75 sunod-sunod na panalo. 76 sunod-sunod na panalo. Francis. 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 Dumating ang mga tagay mula sa arena, at maraming manunood ang naghihintay upang masaksihan ang sandali ng kasaysayan. Masyado siyang malakas. Ang kapangyarihan ng bloodline ni Captain at ang mga pamamaraan ng Wind Lightning ay pinipigilan pa rin ang lahat kahit na matapos ang ika-70 labanan. Natigilan si Lennon. Gayunpaman, pagkatapos ng 75 labanan, lumitaw ang pawis sa noo ni Francis. Baka sa mukha niya ang pagod. Bagaman ang aking Purple Destruction True Yuan ay napakalakas, ang dami ay mas maliit pa kaysa sa normal na Small Origin Core Realms. Napagtanto ni Francis ang problema. Nang makapasok siya sa Origin Core Realm, na-absorb niya ang Heaven-Earth Aura mula sa Ancient Dream Realm, at ang Core Center ni Francis ay lumiit ng 10 beses. Namumula ang lamig sa mukha ng matanda.
Ang 76 at 77 lakas ng labanan ng mga kalaban ay ganap na maihahambing sa Great Origin Core Realm. Inilipat ni Francis ang kanyang bloodline power habang winuwagayway niya ang kanyang Imperial Ice Spear at gumamit ng napakalaking kapangyarihan para talunin ang kanyang kalaban, ngunit sa sandaling ito, mahigit kalahati ng True Yuan at bloodline power ni Francis ay naubos na. 3 laban pa. 3 laban na lang ang natitira. May milagro ba talagang mangyayari? Napuno ng pananabik ang mga tao. Ang 78 labanan. Isang malabong ngiti ang lumabas sa bibig ng judge. Brat, dito nagtatapos ang lahat. Isang malakas na surge ng Heaven-Earth Yuan Qi na tila sumanib sa universo ang bumaba mula sa langit. Sure. Pagkatapos sabihin iyon, lumitaw ang isang elder sa arena. Great Origin Core Realm. Isang Sovereign Lord. Nalampasan nito ang mga hamon ng Small Origin Core Realm. Nawala ng balanse ang arena. Hehe, ayon sa mga patakaran, ang mga eksperto na mas mataas ang ranggo ay maaaring lumitaw sa huling 3 laban. Ngumiti ang matandang nakapula. Sa sandaling ito, naubos na ang karamihan sa bloodline ni Francis at True Yuan. Paano niya haharapin ang 3 Great Origin Core Realm Sovereign Lords? 615. Hindi ko akalain na ang huling 3 makakalaban ay ang Great Origin Core Realm Sovereign Lords. Oo, kung si Francis ay hindi masyadong mayabang sa pagsisikap na tapusin ang lahat ng mga laban ng sabay-sabay, marahil ay nagkaroon siya ng pag-asa. Marami sa mga manunood ang nagpahayag ng panghihinayang at pakikiramay. Sa sandaling ito, lumitaw ang pawis sa ulo ni Francis at tumaas ang bilis ng kanyang paghinga. Kailangang aminin ng isa na si Francis ay may mataas na tsansa na manalo laban sa mga normal na Great Origin Core Realm Sovereign Lords. Kung tutusin, maraming kalaban na nakalaban niya noon ang nagtataglay ng kapangyarihan ng isang normal na Great Origin Core Realm Sovereign Lord, pansamantala o kung hindi man. Gumastos ako ng higit sa 70% ng aking True Yuan at bloodline power. Siniyasat ni Francis ang kanyang kalaban. Naabot na ng Elder ang gitnang yugto ng Great Origin Core Realm. Ito ang limitasyon sa loob ng mga patakaran. May natitira pang 3 tao para talunin ang hamon. Kailangan ko silang tapusin ng mabilis hanggat maaari. Kumislap ang mga mata ni Francis. Simulan. Ikinaway ng hukom ang kanyang kamay. Iron River Mountain. Iniunat ng matanda ang kanyang kamay, at ang mga tansong bundok ay tila nakausli at binago ang tanawin. Boom! Boom! Pang! Nakatuon ang elder sa katatagan habang siya ay patuloy na dumudurog kay Francis. May mukha ba ang Great Origin Core Realm Sovereign Lord na iyon? Sinusubukang i-drag ang laban kay Captain. Ang ekspresyon ni Lennon ay puno ng paghamak at galit. Hindi mahirap makita na gusto lang ng kalaban na pigilan si Francis, hindi manalo. Divine Change ng Water Spirit. Isang malalim na asul na liwanag ang kumikinang sa paligid ni Francis at naging sanhi ng pag-ikot ng espasyo. Naging likido ang kanyang katawan habang umaagos sa kanya ang mga alon ng tubig. Bo! Sa sandaling iyon, si Francis ay naging isang water spirit giant. Boom! Boom! Bam! Ang mga pag-atake ng Elder ay parang mga batong lumulubog sa karagatan habang diretsyong dumaan sa katawan ni Francis. Sa ilalim ng Water Spirit Divine Change State, ang depensa ni Francis ay halos walang kapantay, at ang mga pag-atake ay hindi pinansin. Break! Ang Water Spirit Giant na si Francis ay tumalikod upang ilabas ang kanyang mga palad, na nagpadala ng parang tsunami ng mga alon ng tubig na umaagos pasulong. Ang mahiwagang mga ukit at pattern ay lumitaw sa loob ng malalim na asul na liwanag, at nagbigay sila ng isang malakas na aura. Habang patuloy na sinisipsip ni Francis ang aura ng Ancient Dream Realm, ang kanyang bloodline at katawan ay sumasailalim sa hindi malamang pagbabago. Basag! Napilitan ng matanda na umatras sa head-on clash. Pagkatapos ng 2 o 3 suntok, ang matanda ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang sinusubukan niyang kumapit. Isang sinaunang aura. Ang bloodline ba ni Francis ay nagmula rin sa 10,000 ancient races? Paano pa kaya ito magiging napakalakas?
Nagsimulang mag-isip ang Eternally Sealed Palace Lord. Sa sandaling ito, boom! Ang mga nagtatanggol na hanay sa entablado ay nanginig habang ang matanda ay pinalipad. Talagang galing yan sa 10,000 ancient races. Mapatlaputi ang ekspresyon ng matanda at puno ng pagkabigla. Kung matalo siya sa ilang random na Small Origin Core Realm Sovereign, hindi niya matatanggap ang realidad na iyon, ngunit kung matalo siya ng isang Small Origin Core Realm na may maalamat na bloodline ng 10,000 ancient races, walang masyadong mukha na mawawala. Weng! Bumalik si Francis sa kanyang solid state at nagsalita sa walang emosyong tono, medyo malayo pa ang pamana ng bloodline ng isang ito sa bloodline ng 10,000 ancient races. Nasaksihan ni Francis ang totoong kapangyarihan ng 10,000 ancient races bloodline noon. Sa mga tuntunin ng pagsupil, ang bloodline aura ni Francis ay nasa parehong antas ng 10,000 ancient races, ngunit naisip ni Francis na may pagkakaiba pa rin sa pagitan ng bloodline ni James at ng kanyang sariling bloodline. Kung patuloy akong sumisipsip ng aura ng Ancient Dream Realm, ang aking bloodline ay maihahambing sa 10,000 ancient races bloodline. Bumilis ang tibok ng puso ni Francis. Malinaw niyang naalala kung paano napigilan ni James ang kanyang bloodline, ngunit ngayon ang kanyang bloodline ay maihahambing sa kay James mula noong 1 taon. Ang 79 na labanan. Iba na ngayon ang tingin na ibinigay ng hukom kay Francis. Mabilis na tumaas ang kapaligiran sa arena, at napabuntong hininga ang ilang manunood. Sino ang mag-aakala na kahit ang Great Origin Core Realm Sovereign Lord ay matatalo ni Francis? Minaliit ng lahat ang lakas ni Francis, kabilang ang mga eksperto sa mga opisyal at maging ang Eternally Sealed Palace Lord. Francis, talagang malakas ka. Hinahangaan kita. Magalang na sabi ng isang maganda at eleganteng babaeng nakasuot ng pulang damit. Sa kasamaang palad, ang iyong bloodline power at true yuan ay naubos na. Kahit na matalo mo ako, hindi ka mananalo sa ika-100 na laban. Nanghihinayang sabi ng babaeng nakapulang damit. Kinakalkula niya na si Francis ay mayroon lamang halos 10% ng kanyang true yuan at bloodline power na natitira. Si Francis ay nakatayong hindi gumagalaw na may parehong ekspresyon. Ang kanyang estado ng pag-iral ay napakalakas, kaya ang bilis ng kanyang paggaling ay maihahambing sa ilang maalamat na bloodline ng 10,000 ancient races. Flaming Phoenix Technique. Nakita iyon ng babaeng nakasuot ng pulang damit at mabilis na umatake. Ang kanyang katawan ay naliligo sa isang nagninangas na pulang ilaw, at siya ay tila isang phoenix habang siya ay sumisigaw patungo kay Francis. Sa mga tuntunin ng pagkakasala, siya ay mas malakas kaysa sa nakatatanda mula noon. Divine Change ng Water Spirit. Ipinalibot ni Francis ang kanyang bloodline power ng walang pag-aalinlangan habang siya ay naging isang Water Spirit Giant muli. Sa pagkakataong ito, nakaramdam si Francis ng walang laman na sensasyon matapos maging likidong anyo. Bam! Ang Water Spirit Giant ay hindi matatalo habang pinipigilan nito ang babaeng nakasuot ng pulang damit. Woo! Lumitaw sa palad nito ang mga mahiwagang pattern at ukit na nagbigay ng sinaunang at lumang aura. Kahit ang Flaming Phoenix bloodline ko ay pinipigilan. Kumulo ang dugo ng babaeng nakasuot ng pulang damit. 10 galaw mamaya. Boom! Ang babaeng nakasuot ng pulang damit ay itinapon sa labas ng arena, at nagsimulang pumasok ang mga tao sa mainit na talakayan. 79 na magkakasunod na panalo. Ang mga puso ng hindi mabilang na mga manunood ay lumundag sa pananabik. Weng! Sa sandaling bumalik si Francis sa kanyang pisikal na solidong anyo, ang kanyang katawan ay hindi matatag. Kapitan! Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Lennon. Sa entablado ng arena, ang mukha ni Francis ay maputlang puti, at halos hindi niya napatetag ang sarili pagkatapos maubos ang kanyang true yuan at bloodline power. Parehong naubos na ang aking bloodline power at true yuan. Ginamit ni Francis ang kanyang malakas na paghahangad upang patatagin ang kanyang sarili at subukang makabawi hanggat kaya niya. Sa sandaling ito, ang arena ay tahimik. Maraming eksperto ang nanood kay Francis, na umabot na sa tuktok ng 79 na panalo. Ang lahat ba ng pagsisikap na ito ay matatapos sa wala? Zizi? Brat?
Kung hindi ka masyadong mayabang, siguro natalo mo na ang 100-win challenge. Ang nakapulang nakasuot na elder ay nagpakawala ng hininga. Sa sandaling ito, si Francis ay wala ng lakas para lumaban, at ang huling tao ay isang napakalaking pag-iral sa ibabaw nito. Nanghihinayang. Isang matangkad at nakasuot ng itim na lalaki ang lumitaw sa entablado. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mga bituin, at siya ay may perpektong mukha. Tianjun Duan. Siya iyon. Ang taong nanalo 100 taon na ang nakakaraan. Ang isang maliit na bilang ng mga tao ay nakilala ang pagkakakilanlan ng lalaking nakaitim. So, siya na. Naalala ng ilang matatandang eksperto ang kanyang mga kwento. 100 taon na ang nakalilipas, natalo ni Tianjun ang daang panalo na hamon sa paglilinang ng huling yugto ng Small Origin Core Realm. 20 taon na ang nakalilipas, nakapasok si Tianjun sa Great Origin Core Realm at natalo ang 3 Sovereign Lords, nakagugulat sa isang panahon. Ang mga kwento ay nagmula sa karamihan. Sa puntong ito, si Tianjun ay naging isang liwanag na nagnakaw ng mga titig na dapat ay nasa pangunahing tauhan ng hamon. Francis, nakita ko na ang laban mo noon pa man. Kung nasa tuktok ka na, maaari pa rin tayong magkaroon ng tamang laban, ngunit sa kasamaang palad. Umiling si Tianjun. Hinangaan niya ang lakas panlaban ni Francis. Kung hindi dahil sa katotohanan gustong tapusin ni Francis ang daang laban ng napakabilis, hindi sana siya mapupunta sa ganoong awkward na sitwasyon. Maging si Tianjun ay tumagal ng 4 o 5 araw upang makumplito ang daang panalo na hamon 100 taon na ang nakalilipas. Higit pa rito, hindi ganoon kalakas ang mga manlalaban noon. Tianjun, wala nang duda tungkol sa tagumpay o pagkatalo. Ngumiti si Francis ng may kumpiyansa. Kahit naubos na ang kanyang bloodline power at true yuan, tila puno siya ng kumpiyansa. Nang marinig iyon, muling nagkagulo ang lahat. Maaari ba siyang magkaroon ng isa pang hidden card? Ngunit naubusan na siya ng bloodline power at true yuan. Natigilan ang ekspresyon ng matandang nakapula. Maging ang Eternally Sealed Palace Lord ay nagpakita ng maalalahaning tingin. Walang bloodline power o true yuan. Ayon sa mga panuntunan, hindi magagamit ang mga espesyal na item gaya ng Void God Protections. Sandali, itong si Francis ay hindi gaanong ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Ang mga iniisip ng Eternally Sealed Palace Lord ay umiikot. Hindi papansinin ng mga normal na tao ang kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ang Eternally Sealed Palace Lord ay isang half-step king na nasa proseso ng pag-evolve ng kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, sa entablado. Mata ng ilusyon. Ang buhok ng binata ay umihip sa hangin habang ang kanyang kaliwang mata ay naglalabas ng walang limitasyong lamig na nagbigay ng isang lubhang kaakit-akit na kapangyarihan. Nanginig ang puso ni Tianjun. Sure. Sa sumunod na sandali, muling nagambala ang kanyang kamalayan. Sa entablado, ang kaliwang mata ni Francis ay tumingin kay Tianjun na nahihirapan at puno ng malamig na pawis. 2 hininga mamaya. Plop! Bumagsak si Tianjun sa lupa, pagod na pagod. Ang kanyang mukha ay puno ng walang limitasyong kahihiyan at kawalan ng kakayahan. Hua! Nag-iingay ang buong arena. Ano? Noon lang naramdaman ng elder na ang kaluluwa ni Francis ay mas malakas at mas condensed kaysa sa normal na Great Origin Core Realms. Ang aking kaluluwa ay naging mas malakas at na-condensed pagkatapos na masipsip ang aura mula sa Ancient Dream Realm, at ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa Tianjun na ito. Kung ganap kong gagamitin ang aking God's Spiritual Eye, hindi ito mahahadlangan ng maraming tao sa Great Origin Core Realm. Bumalik sa itim ang asul na buhok at kaliwang mata ni Francis. Ang mata niya. Nayanig ang puso ng Eternally Sealed Palace Lord. Nakakita lang siya ng napakalakas na bloodline sa spiritual sacred lands. Ang breath na iyon ay nagtago ng malalim. Hindi napigilan ng matanda na nakapula ang paghinga. Walang mag-aakalang itinago ni Francis ang kanyang pinakamakapangyarihang bloodline. Kung hindi dahil sa katotohanang masyadong malakas ang huling tao, baka hindi pa nila makita ang tunay na lakas ni Francis. Ang mahimalang nagwagi ng daang panalo na hamon Francis. Bumalik sa realidad ang hukom at inihayag sa malakas na boses.
Hindi lang niya natalo ang daang panalo na hamon. Tinalo din niya ang isang nakaraang nanalo ng daang panalo na hamon. Para mapanalunan ang 100-win challenge sa loob lang ng 2 araw. Talagang record ito sa Eternally Sealed Island Zone na hindi masisira sa loob ng 1,000 taon. Hindi mabilang na boses ang umalangaw-ngaw sa arena. Nakakatuwa. Ang Eternally Sealed Palace Lord ay tumayo at tinitingnang mabuti si Francis. 616 Spiritual Palace Gold Token. Ang pagkumpleto ng daang panalo na hamon sa loob ng 2 araw ay magiging isang record sa Eternally Sealed Island Zone na hindi masisira sa loob ng 1,000 taon. Sa gitna ng hindi mabilang na mga dagandong at pagpalakpak, hindi mabilang na mga tingin mula sa mga eksperto ang damapo kay Francis. Ang lakas at potensyal na ito. Kung nagawa kong ailapit siya sa tabi ko. Maraming tao mula sa malalaking puwersa at paksayon dito. Ang talento at lakas ni Francis ay bihira kahit na sa mga sekta na 2-star at 2.5 star. Para sa mga 1-star clans, ang lakas na ipinakita ni Francis ay nalampasan na sila. Nahigitin na ng lakas ni Francis ang higit sa 79% ng mga sovereign sa loob ng Azure Flower Continent. Tanging isang tao sa antas ng Patriarch ang maaaring. Ang Skeletal Division Leader sa 10,000 Ghost Pearl ay may Soul M na nasaloobin. Sa pagharap kay Francis, na lumalakas sa araw-araw, nagsisimula ng magbago ang ugali nito. Sa ngayon, hindi na nito iniisip kung paano lalabanan si Francis. Sa halip, nakatuon ito sa kung paano makukuha ang tiwala ni Francis at patuloy na magtrabaho para sa kanya. Sa loob ng arena, ang iba ay masaya, ang iba ay hindi. Hindi ko akalain na matatapos ng batang iyon ang 100-win challenge. Damit, tumaya ako ng 1,200,000 mataas na kalidad na Primal Crystal Stone sa 70 na panalo. Puno ng panghihinayang ang mga sumugal. Hindi marami ang nangahas na maglagay ng pera sa 100 panalo, at kahit na ginawa nila, hindi sila masyadong tumaya. Sa simula ng mga yugto ng daang panalo na hamon, ang ratio ng pagbabalik ay 1:30. Sa ikalawang araw, bumaba ang ratio sa 1:10, at pagkatapos ng 70 panalo, bumaba ito sa 1:5. Si Francis ay naglagay ng 1,000,000 mataas na kalidad na Primal Crystal Stone sa kanyang sarili, na maihahambing sa 100,000,000 normal na Primal Crystal Stones. Ayon sa 1:30 ratio, si Francis ay makakatanggap ng kabuoang 3 bilyong normal na Primal Crystal Stones. Sapat na ang 3 bilyong Primal Crystal Stones para makabili ng normal na 1-star clan. Si Francis ay puno ng kaligayahan. Maging si Lennon ay nakatanggap ng pera. Kanina, sinundan niya si Francis at naglagay ng 200,000 sa kanya at tuwang-tuwa siya sa 3,000% na pagbabalik. Francis, ang Palace Lord ay personal na magbibigay sa iyo ng reward sa lalong madaling panahon. Ngumiti ang nakatatandang nakapula at lumakad ng may paggalang. Bago ang hamon, sinubukan niya ang lahat para pigilan si Francis, ngunit ngayon, nakuha ni Francis ang paggalang ng lahat sa kanyang walang katulad na lakas sa pakikipaglaban. Sa karaniwan, may isang panalo lamang bawat siglo. Anong uri ng gantimpala ang magkakaroon? Hindi napigilan ni Francis na maging bahagyang excited. Makalipas ang 1 oras, pumunta si Francis para kunin ang kanyang gantimpala sa mga tinitingalang guest stand. Ang susunod na henerasyon ay maunlad. Ang taong nagbigay ng reward ay ang Eternally Sealed Palace Lord, at sa kanyang nakangiting mukha ay may papuri. Ayon sa mga patakaran, ang mananalo sa 100-win challenge ay makakatanggap ng mid-tier Earth Grade Weapon, 1 Spiritual Palace Gold Token, at 1 bilyong Primal Crystal Stones. Sabi ng matanda na nakapula. Spiritual Palace Gold Token. Mid-tier na Earth Grade na sandata. 1 bilyong Primal Crystal Stones. Bulalas ang nanggaling sa loob ng arena. Ang Spiritual Palace Gold Token ay kumakatawan sa isang kagalang-galang at marangal na panauhin ng Void Ocean Spiritual Palace, at ang may hawak ay maaaring manatili sa Void Ocean Spiritual Palace ng libre.
Higit pa rito, makakatanggap sila ng 40% diskwento sa mga pamilihang pinamamahalaan ng mga opisyal sa loob ng Eternally Sealed Islands Zone. Hindi napigilan ni Lennon na huminga ng malalim. Ang Spiritual Palace Gold Token ay nagkaroon ng maraming benepisyo, kabilang ang kakayahang manatili sa alinmang Void Ocean Spiritual Palace ng libre at pagtanggap ng isang kagalang-galang na panauhin. Makakakuha pa sila ng 40% diskwento sa mga palitan na pag-aari ng mga opisyal. Sa harap ng karamihan, kinuha ni Francis ang Spiritual Palace Gold Token. Nakalagay dito ang isang espesyal na ukit na kumakatawan sa sukdulan at kataas-taasang kaluwalhatian ng daang panalo na hamon. Mahalaga rin ang mid-tier na Earth grade na sandata. Kailangang malaman ng isa na ang mga sandata ng Earth grade ay napakabihirang. Kahit na ang ilang mga soberano ay walang isa. Ang mid-tier na Earth grade na sandata ay may pinakamataas na halaga sa 3 premyo. Naningkit ang mga mata ni Francis. Maging ang 9 Deadly Inbow ng Skeletal Division Leader ay malapit lang sa mid-tier na Earth grade. Ito ang Earth grade na sandata ang Tyrannical Emperor's Hammer. Ibinigay ng Eternally Sealed Palace Lord ang lahat ng premyo kay Francis ng sabay-sabay. Ang Spiritual Palace Gold Token, Tyrannical Emperor's Hammer, at 1 bilyong normal na Primal Crystal Stones. Agad namang nagpasalamat si Francis. Matapos matanggap ang mga gantimpala, binigyan ng Eternally Sealed Palace Lord si Francis ng malalim na sulyap bago nawala. Masyado siyang mabilis. May gustong sabihin si Francis, ngunit huli na ang lahat. Gusto niyang makausap ng pribado ang Eternally Sealed Palace Lord, ngunit sa ngayon, napakaraming puwersa at eksperto ang gustong makipagkita kay Francis. Matapos gumugol ng buong kalahating araw, sa wakas ay nakalabas na si Francis sa arena. Captain, hindi mo kailangang magmadali. Gustong-gusto ng Eternally Sealed Palace Lord ang mga henyo at malamang na ipatawag ka ng pribado mamaya. Ngumiti si Lennon at sinabi. Pagkatapos bumalik sa hotel, umupo si Francis at nabawi ang kanyang Yuan Chi. Kakabreak ko lang sa Small Origin Core Realm, at kahit na mataas ang kalidad ng aking core center, hindi sapat ang dami. Naalala ni Francis ang kanyang mga laban sa daang panalo na hamon at nagsimulang mag-isip. Ang laki ng kanyang core center ay 10 beses na mas maliit kaysa sa normal na Small Origin Core Realms, at nagkaroon ng mahinang glow dito. Iyon ay karaniwang nangyayari kapag ang isang core center ay malapit ng maging crystal core, ngunit si Francis ay nakarating lamang sa Small Origin Core Realm. Makalipas ang kalahating araw, ganap na nabawi ni Francis ang kanyang Yuan Chi. Napakabilis ng kanyang paggaling dahil sa kanyang makapangyarihang bloodline na maihahambing sa ilang maalamat na bloodline mula sa 10,000 ancient races. Pagkatapos ay sinimulan niyang ayusin ang kanyang kayamanan. Pansamantala niyang ibinigay ang Spiritual Palace Gold Token at ilang bilyong Primal Crystal Stones kay Lourdes at sa Skeletal Division Leader para gamitin. Sa sapat na Primal Crystal Stones, ang lakas ng daang sinumpaang bangkay ng multo at ng mga mandaragat ay mabilis na bumangon, at binigyan ni Francis ng malaking kahalagahan ang daang bangkay ng multo. Sa ngayon, sa tulong ng Skeletal Division Leader, isang maliit na bilang ng mga sinumpaang Ghost Corpses ang nakarating na sa Half-Step Origin Core Realm. Kinabukasan, pumasok si Francis sa iginagalang na mga guest room ng Void Ocean Spiritual Palace sa pamamagitan ng paggamit ng Spiritual Palace Gold Token. Sa pag-iisip, si James at Willie, ang dalawa mula sa Sacred Lands, ay nanatili sa gayong mga silid. Nagsimulang maghintay si Francis sa iginagalang na mga guest room. Pagkalipas ng 3 araw. Captain, ipinatawag ng Eternally Sealed Palace Lord si Moyo 2 araw na ang nakakaraan. Iniulat ni Lennon. Nang marinig iyon, nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Hindi niya naintindihan. Natapos niya ang daang panalo na hamon at nalampasan niya si Moyo sa bawat aspeto. Sa pagmamahal ng Eternally Sealed Palace Lord para sa mga henyo at matatalas na mata, dapat ay ipinatawag niya muna si Francis, ngunit wala nang ibang ginawa ang Eternally Sealed Palace Lord pagkatapos na ipatawag si Moyo. Hindi dapat ganito. Sa simula, hindi rin maintindihan ni Lennon, ngunit pagkatapos pag-isipang mabuti, nagsimula siyang magkaroon ng sarili niyang mga hula.
Guro, hindi mahalaga kung ano ang dahilan. Sa iyong katayuan, may karapatan kang makita ang Palace Lord kahit na ano. Iminungkahi ni Lennon. Tama. Hindi na ako makapaghintay. Ako mismo ang pupunta sa Eternally Sealed Palace Lord. Alam ni Francis na wala siyang masyadong oras. Una, ang pursuit of death ay patuloy pa rin. Pangalawa, kapag ang Eternally Sealed Palace Lord ay pumasok sa pag-iisa, normal para sa isang taong nasa ganoong antas na tumagal ng ilang buwan o kahit kalahating taon. Hindi na siya makapaghintay pa. Sa mismong araw na iyon, pumunta si Francis upang batiin ang Eternally Sealed Palace Lord sa kanyang palasyo. Spiritual Palace Gold Token. Ang puso ng mga bantay sa labas ng palasyo ay nanginginig at nagpahayag ng paggalang. Mabilis, mabilis, mabilis. Sabihin mo sa Palace Lord. Dalawa sa kanila ang kinilala si Francis bilang ang miracle winner ng kamakailang daang panalo na hamon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang balita tungkol sa kasunduan ng Eternally Sealed Palace Lord. Ang lahat ng ito ay inaasahan. Pagkatapos ng lahat, ang battle power ni Francis ay maihahambing sa isang Great Origin Core Realm, ang kanyang bloodline power ay malapit sa 10,000 ancient races, at nasa kanya ang kaluwalhatian ng 100-win challenge. Sa loob ng isang tahimik at tahimik na hardin ng palasyo. Hehe, iniisip ko kung ano ang sasabihin nitong Francis. Ang Eternally Sealed Palace Lord ay ngumiti habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang matikas na lalaki si Moyo. Sa nakalipas na ilang araw, ang Eternally Sealed Palace Lord ay nagbigay ng ilang pointer kay Moyo, at ang pagdating ni Francis ay nakaramdam ng pressure kay Moyo. Palace Lord, bakit hindi mo ipinatawag si Francis? Nahihigitin niya ako sa lahat ng aspeto. Ang mga mata ng Eternally Sealed Palace Lord ay kumikislap habang sinabi niya sa mababang tono, kung tama ako, ang Francis na ito ay dapat magkaroon ng isang komplikadong background. Siya ay malamang na nagmula sa isang malaking pamilya na may hindi bababa sa ilang Void God Realm Elders. Nang marinig iyon, naintindihan ni Moyo. Tama yan. Kung ang isa ay walang malakas na puwersa o eksperto sa likod nila, mahirap para sa isang tao na makamit ang napakaraming bagay sa murang edad. Kung si Francis ay may malaking puwersa sa likod niya, magiging mahirap para sa Eternally Sealed Palace Lord na gamitin siya. Naiintindihan ni Moyo. Hindi nakapagtataka na ang Eternally Sealed Palace Lord ay hindi masyadong malugod kay Francis. Sa madaling salita, ang potensyal ni Francis ay talagang napakataas, at ang maliit na Void Ocean Spiritual Palace na ito ay hindi sapat para maglaman ng isang dragon na katulad niya. Ang Francis na ito ay may malabong Void God Realm intent sa kanya. Halatang protection ito ng isang Elder. Bulong ng Eternally Sealed Palace Lord sa kanyang puso. Bilang isang half-step Void God Realm, mahina niyang naramdaman ang soul aura ni Francis. Hindi nagtagal ay pumasok ang figure ni Francis sa paningin ng Eternally Sealed Palace Lord, at umatras si Moyo. Pagbati, Panginoon ng Palasyo. Si Francis ay lubos na magalang sa Eternally Sealed Palace Lord. Hindi mayabang at hindi rin nagmamadali. Ang estado ng pusong iyon ay mahirap makuha. Palihim na tumango ang Eternally Sealed Palace Lord. Si Francis ay masasabing isang perpektong henyo sa bawat aspeto, at may kukumpara siya sa mga mula sa Sacred Lands. Pagkatapos maupo, casual na nakipag-usap si Francis sa Eternally Sealed Palace Lord. Palace Lord, kailangan ko ang iyong tulong. Kung ang Palace Lord ay handang tumulong, tatandaan ko ito at babayaran ko ito ng ilang beses sa hinaharap. Hindi nagtagal ay nakarating si Francis sa paksa. Oh! Ano ang kailangan ng isang henyo na nanalo sa daang panalo na hamon? Ang Eternally Sealed Palace Lord ay ngumiti at hindi nagulat. Bilang isang Palace Lord ng Void Ocean Spiritual Palace, nagkaroon siya ng maraming kapangyarihan, kaya maraming tao ang lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Minsan, kahit ang mga eksperto sa Void God Realm ay mahahanap siya. Mayroon ding Spiritual Zone Teleportation Array sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace. Binuod ni Francis kung bakit siya dumating, at naunawaan kaagad ng Eternally Sealed Palace Lord.
Tila gustong pumunta ni Francis sa True Martial Sacred Lands, at ang Spiritual Zone Teleportation Array ay magliligtas sa kanya ng maraming oras. Dapat mong malaman na ang Zone Teleportation Array ay hindi bukas sa publiko, at ang lugar na hinihiling mong puntahan ay ang True Martial Sacred Lands. Ang Sacred Lands ay sarado mula sa labas ng mundo at hindi madaling makapasok. Nagsalubong ang mga kilay ng Eternally Sealed Palace Lord, at tila nababagabag siya. Si Francis ay hindi mapakali na naghihintay. Kung sakay siya ng barko, aabutin siya ng hindi bababa sa 5 o 6 na taon, at kakailanganin niyang patuloy na harapin ang pursuit of death sa daan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ang Eternally Sealed Palace Lord ay nagsalita, "Francis, hindi ka miyembro ng Sacred Lands, at mayroon kang hindi kilalang background. Kung lalabag ako sa mga patakaran at tutulungan ka, magiging malaking panganib din ito para sa akin." 617. Kung labagin ko ang mga patakaran at tutulungan kita, magiging malaking panganib din ito para sa akin. Malinaw ang saloobin ng Eternally Sealed Palace Lord. Bagamat handa si Francis para sa resultang ito, nanlamig pa rin ang kanyang puso, at medyo nabigo siya. Wala na bang paraan? Hindi sumuko si Francis. Wala talagang paraan. Ang Spiritual Sacred Lands ay nasa magkahiwalay na dimensyon, kaya maaari lamang silang makapasok mula sa mga partikular na pasukan o sa pamamagitan ng paggamit ng Spiritual Zone Teleportation Array, ngunit ang parehong mga opsyon ay may mga eksperto sa banal na lupain na nagbabantay. Halos imposibleng makapasok. May kumpiyansa na sabi ng Eternally Sealed Palace Lord. Bilang isang Void Ocean Palace Lord, nagmula siya sa Spiritual Sacred Lands, kaya alam na alam niya ang mga patakaran. Pagkarinig hanggang doon, naunawaan ni Francis kung ano ang problema. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang paghihigpit laban sa mga tagalabas. Sa totoo lang, hindi masyadong mahirap o mapanganib para sa Eternally Sealed Palace Lord na ipadala si Francis sa isang Void Ocean Spiritual Palace na malapit sa True Martial Sacred Land, ngunit ang isang Spiritual Sacred Land ay isang sagradong lupain ng paglilinang na hindi maikukumpara sa mga normal na zone ng isla. Tanging mayroong 3 star na puwersa, at ang lahat ng mahalaga at pambihirang mga mapagkukunan ay malinaw na limitado sa mga miyembro lamang. Maliban na lang kung nagawa mong maging miyembro ng Sacred Lands, pero kailangan mo munang pumasok sa True Martial Sacred Land para magawa iyon. Hindi napigilan ng Eternally Sealed Palace Lord ang kanyang ulo, at napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Hindi niya maiwasang isipin na, kung hindi siya makapasok sa Spiritual Sacred Land, ang susunod na pinakamahusay na alternatibo ay ang pumunta sa pinakamalapit na Void Ocean Spiritual Palace. Mayroon kang Spiritual Palace Gold Token, kaya kung handa kang magbayad ng malaking halaga ng Primal Crystal Stones para sa array, maaari kitang ipadala sa Spiritual Palace na pinakamalapit sa Sacred Land. Maaaring sumang-ayon ang Eternally Sealed Palace Lord, at nagsimulang mag-isip si Francis. Hinintay ng Eternally Sealed Palace Lord ang sagot ni Francis na may mahinang ngiti, at na-curious siya kung bakit gustong pumasok ni Francis sa Sacred Land ng ganoon kadali. Sa talento ni Francis, dapat siyang madaling makapasok sa Spiritual Sacred Land sa loob ng ilang taon sa pamamagitan ng regular na paraan. "Senior, maaari ba akong magtanong sa iyo tungkol sa isang tao?" Biglang tanong ni Francis. Ang dahilan kung bakit siya pupunta sa True Martial Sacred Lands ay para makahanap ng isang tao. "Sino ito?" "Nanatili ako sa Spiritual Sacred Land sa loob ng ilang daang taon, kaya kilala ko ang karamihan sa mga sikat na tao." Nagtiwala ang Eternally Sealed Palace Lord. Huminga ng malalim si Francis nang tumunog sa kanyang isipan ang mga salita ng Purple Saint Partial Spirit. "Francis, pumunta sa True Martial Sacred Land at hanapin ang isang taong tinatawag na Duan Mo Ching kasama ang aking Purple Saint Token, ngunit hindi ko alam kung ang taong iyon ay buhay pa o hindi. Kung siya nga, tiyak na tutulungan ka niya. Mapagkakatiwalaan siya. May kilala ba si Senior na tinatawag na Duan Mo Ching?" Tanong ni Francis. "Duan Mo Ching. Duan Mo. Pwede bang?" Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Eternally Sealed Palace Lord. "Duan Mo Ching." Ang ekspresyon ng Eternally Sealed Palace Lord ay sumailalim sa mga halatang pagbabago. "Baka kamag-anak ka ni Duan Mo Ching."
Ang eternally sealed Palace Lord ay nasa sabik habang nagtanong siya sa isang apurahang tono. Malinaw na ang pangalang Duan Muqing ay naglagay sa eternally sealed Palace Lord sa estado ng pagkabigla. Tumigil sandali si Francis bago sumagot, si Senior Duan Muqing ay kaibigan ng aking ninuno, ngunit ang aking ninuno ay malapit nang mamatay at sinabi sa akin na hanapin siya sa True Martial Sacred Land. Nang marinig iyon, ang eternally sealed Palace Lord ay tumingin kay Francis sa ibang liwanag. Francis, kung totoo ang sinasabi mo, sasagutin ko ang panganib at tutulungan kang mahanap si Duan Muqing. Ang mga salita ng eternally sealed Palace Lord ay nagbago. Hindi mapigilan ni Francis na makaramdam ng kakaiba. Masyadong mabilis ang pagbabago ng eternally sealed Palace Lord. Ilang sandali lang ang nakalipas, ayaw ng eternally sealed Palace Lord na ipagsapalaran ang pagtulong kay Francis, ngunit matapos marinig ang pangalang Duan Muqing, handa siyang tumulong. Ito ay hindi ka panipaniwala. Salamat, Senior. Malinaw na hindi tatanggi si Francis at agad siyang nagpasalamat. Pagkatapos makipag-chat ng ilang sandali. Francis, bumalik ka at magpahinga. Kailangan kong makipag-ugnayan sa ilang kaibigan para magawa ito. Ang tono ng eternally sealed Palace Lord ay mas palakaibigan. Hindi napigilan ni Francis na bumulong-bulong pagkatapos bumalik sa kanyang lugar, mukhang buhay pa si Duan Muqing at may mataas na katayuan sa Sacred Lands. Malinaw na magandang balita ito para sa kanya. Nang maglaon, nagsimulang mag-cultivate si Francis habang naghihintay ng balita. Sa ngayon, ang pangunahing focus niya ay palakasin ang pundasyon ng kanyang core center. Ang kapaligiran ng Void Ocean Spiritual Palace ay mas maganda kaysa sa normal na mga island zone, at ito ay kapaki-pakinabang para sa paglilinang. Gamit ang Spiritual Palace Gold Token, binili niya ang Wind and Lightning Elemental Resources sa mas magandang halaga mula sa mga opisyal. Sa isang kisap mata, lumipas ang kalahating buwan, at ang bilis ng cultivation ni Francis ay naging mas mabilis at mas mabilis. Ang maliit na core center na kasing laki ng yellow bean sa loob ng kanyang dantian ay lumaki ng maliit na bilog. Walang bottleneck para maabot niya ang Great Origin Core Realm. Ang kailangan lang niya ay oras bago ang kanyang estado ng pag-iral, katawan, at kaluluwa lahat ay umabot sa antas ng Great Origin Core Realm. Nakapasok din si Francis sa Ancient Dream Realm ng 2 beses sa nakalipas na kalahating buwan, at higit sa lahat ay sinisipsip niya ang aura sa kanyang kaluluwa. Gayunpaman, nang ang kanyang kaluluwa ay umabot sa Great Origin Core Realm, ang epekto ay nagsimulang bumaba, habang ang pag-unlad ng estado ng pag-iral at katawan ni Francis ay kasing bagal na ng pagong. Kung tungkol sa asensya ng dugo sa puso, wala na itong silbi kay Francis. Ang aking estado ng pag-iral ay umabot na sa limitasyon ng Great Origin Core Realm, ngunit dahil ang aking kaluluwa ay hindi pa rin umabot sa limitasyon ng Great Origin Core Realm, mayroon pa rin kaunting epekto. Nagsimulang magplano si Francis. Kung puro aura ng sinaunang panaginip realm ang kanyang sisipkop, ang mga epekto sa bandang huli ay maaaring baliwalain. Nangangahulugan ito na kailangan niyang itoon ang kanyang paningin sa Ancient Dream Realm. 75 hininga. 80 hininga. 85 paghinga. 70 hininga. Si Francis ay nakatayo sa Ancient Dream Realm, at ang kanyang record ay umabot na sa 70 paghinga, malapit na sa kanyang layunin na 100 paghinga. Sinubukan ni Francis na gumawa ng isang hakbang, ngunit ang presyon ay agad na dumobble. Wow! Si Francis ay dumura ng isang subo ng dugo at bumalik sa realidad. Sa pagkakataong ito, mayroon pa ring kaunting aura si Francis sa loob ng kanyang katawan. Sure! Sa isang pag-swipe ng kanyang kamay, lumitaw ang isang isinumpang bangkay ng multo sa harap ni Francis. Pumunta ka! Kinokontrol ni Francis ang isang tipak ng Ancient Dream Realm aura at pinagsama ito sa katawan ng sinumpaang bangkay ng aswang. Matapos makuha ang napakaraming aura ng Ancient Dream Realm, mas makokontrol ito ni Francis. Nang masipsip ng sinumpaang aswang bangkay ang tipak na ito ng Ancient Dream Realm aura, parang may nangyari dito. Siniyasat ito ng mabuti ni Francis. Ang katawan ng multo bangkay ay tila naging mas malakas, at ang kapangyarihan ng sumpa at hangin ng kamatayan at tin ay mas malapit sa kanilang pinagmulan.
Pagtatapos ni Francis. Ang aura ng Ancient Dream Realm ay tila may epekto sa anuman at lahat, anuman ang elemento. Ang epekto nito sa isinumpang multo bangkay ay katulad ng epekto nito kay Francis. Ngayong maliit ang epekto ng aura sa akin, pagsasamahin ko ang isang tipak ng Ancient Dream Realm aura sa bawat isinumpang bangkay ng multo. Naging abala si Francis sa mga sumunod na araw, at dahil maaari siyang manatili sa Ancient Dream Realm ng mas matagal, maaari siyang maglabas ng mas maraming aura. Makalipas ang 4 hanggang 5 araw, matagumpay na naabsorb ng bawat sinumpaang Ghost Corpse ang isang tipak ng Ancient Dream Realm aura. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, nakita ng Skeletal Division Leader ang mga pagbabago sa bawat isinumpang bangkay ng multo at natigilan. Ang lakas at potensyal ng lahat ng mga sinumpaang bangkay ng multo ay tumaas. Noong nakaraan, maaari lamang silang palakasin sa kalahating hakbang na Origin Core Realm, ngunit ang potensyal na mayroon sila ngayon ay tumaas ng malaki. Malinaw na mas kilala ng Skeletal Division Leader ang mga isinumpang bangkay ng multo, at mas alam nito ang mga pagbabago ng mga sinumpaang bangkay ng multo kaysa kay Francis. Pagkaraan ng 10 araw, nagpadala ang Eternally Sealed Palace Lord ng balita kay Francis para puntahan siya. Senior, ano ang sitwasyon? Bahagyang naiinip si Francis. Ang susunod na sandali ay maaaring mabago ang kanyang kapalaran, tulad noong nakilala niya si Lord Guanjin at pumasok sa totoong mundo ng paglilinang. Francis, kumpleto na ang plano. Matutulungan kitang makapasok sa True Martial Sacred Land sa lalong madaling panahon. Ang Eternally Sealed Palace Lord ay may maliwanag na ngiti. Mahusay. Inihayag ni Francis ang labis na kagalakan sa kanyang mukha. Ito ay isang guest token mula sa Sacred Lands, at napakahirap makuha. Nakuha ko ito pagkatapos ng maraming pagsisikap. Isang guest token ang lumitaw sa kamay ng Eternally Sealed Palace Lord. Ang token ay kasing dalisay ng jade at may mga gintong guhit sa kabuuan nito. May nakasulat na isang salita, panauhin. Isang tanda ng panauhin. Mahuhulaan ni Francis kung ano ang ibig sabihin nito. Maaaring hayaan ng guest token na ito ang mga hindi miyembro ng Sacred Lands na makapasok sa True Martial Sacred Land sa ilang sandali, ngunit mayroon itong mga paghihigpit. Ipinaliwanag ng Eternally Sealed Palace Lord. Isang guest token. Kinuha ni Francis ang guest token at nakita na ang material ay maihahambing sa Purple Saint token. Ang token na ito ay may limitasyon sa oras. Maaari ka lamang nitong hayaang manatili sa True Martial Sacred Land sa loob ng 10 araw. Nagbabala ang Eternally Sealed Palace Lord. 10 araw. Medyo maikli lang yan. Bulong ni Francis habang nililigpit niya ang guest token. Ang oras ay medyo maikli. Ang tagumpay at kabiguan ay nakasalalay sa iyong mga aksyon sa loob ng 10 araw, at mayroong isang tiyak na halaga ng panganib na kasangkot. Ang Eternally Sealed Palace Lord ay hindi sumang-ayon. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap para lamang makuha ang 10 araw na guest token na ito. Pagkatapos ay ibinigay ng Eternally Sealed Palace Lord ang mga partikular na detalye. Una, imposibleng ipadala kita diretso sa Spiritual Sacred Lands mula rito dahil bisita ka at hindi miyembro ng Sacred Lands. Kahit pa ipadala kita, may mga eksperto pa ring magbabantay sa kabilang panig. Unang tinanggihan ng Eternally Sealed Palace Lord ang tren ng pag-iisip na iyon. Ang unang hakbang ay ipadala ka sa Void Ocean Spirit Palace na pinakamalapit sa Sacred Land. Ang pangalawang hakbang ay kailangan mong pumasok sa sagradong lupain kasama ang isa pang sekta, at ang iyong tanda ng panauhin ay nagmumula sa sektang iyon. Hindi nagtagal ay sinabi sa kanya ng Eternally Sealed Palace Lord ang plano at ibinigay sa kanya ang mga partikular na detalye. Bagaman medyo mahirap, ang paggamit ng Spiritual Zone Teleportation Array ay nakakatipid na sa akin ng ilang taon. Tumango si Francis matapos malaman ang lahat. 618. Matapos maalala ang bawat detalye, umalis si Francis sa palasyo ng Eternally Sealed Palace Lord. Kailangan niya ng oras para ayusin muna ang ilang problema bago gamitin ang Spiritual Zone Teleportation Array. Nagpasya si Francis at ang Eternally Sealed Palace Lord na gamitin ito makalipas ang 3 araw.
Pagkabalik sa lugar na kanilang tinutuluyan, agad na tinawag ni Francis sina Lennon, Lourdes, at ang kumpanya para pag-usapan. Dadalhin ko kayong lahat sa island zone kung saan matatagpuan ang True Martial Sacred Land makalipas ang 3 araw. Ngumiti si Francis at sinabi. Nang marinig iyon, sina Lennon at Lourdes ay parehong nagpahayag ng masayang ekspresyon. Ang Skeletal Division leader sa loob ng 10,000 Ghost Pearl ay nasa sabik din. Ang mga espiritual na sagradong lupain ay nasa gitna ng karagatan, at kinokontrol nila ang daan-daang island zones. Mayroon pa silang maalamat na 3-star forces. Siyempre, ang unang hakbang ay dalhin ang lahat malapit sa banal na lupain. Pagkatapos noon, kailangan ni Francis na pumasok sa True Martial Sacred Land ng mag-isa dahil isa lang ang guest token. Nang marinig iyon, medyo nadismaya sina Lennon, Lourdes, at kumpanya. Ang mga normal na tao ay hindi pinapayagan sa espiritual na sagradong lupain. Bahagyang ngumiti si Francis, relax, ang True Martial Sacred Land ay hindi ang aking huling hantungan, ngunit mananatili ako sa Sacred Land ng ilang sandali at susubukan kong ipasok kayong lahat. Hindi maiwasan ni Lennon na magmuni-muni. Ang layunin ni Francis ay ang True Martial Sacred Land, at talagang nagawa niyang hikayatin ang Eternally Sealed Palace Lord na tumulong. Nangangahulugan iyon na mayroon siyang isang uri ng background. Kasabay nito, ang huling hantungan ni Francis ay nagpa-curious kina Lennon at Lourdes. Pagkaraan ng 3 araw, si Francis at ang mga mandaragat ay inayos at nagtipon sa harap ng isang sinaunang bulwagan. Ang bulwagan na ito ay binabantayan ng husto, at mayroon itong 4 o 5 sovereign lords. Naramdaman pa ni Francis ang mahinang aura ng kalahating hakbang na Void God Realm, at hindi ito nagmumula sa Eternally Sealed Palace Lord. Ang Spiritual Zone Teleportation Array ay may kalahating hakbang na Void God Realm at maraming eksperto ang nagbabantay dito. Hindi mapigilan ni Francis na i-click ang kanyang dila. Higit pa sa lahat, ang bulwagan mismo ay mayroong killing array na madaling pumatay ng tao sa Origin Core Realm. Higit pa rito, ang palasyo ng Eternally Sealed Palace Lord ay napakalapit sa Spiritual Zone Teleportation Array. Maging ang mga nasa Void God Realm ay kailangang pag-isipang mabuti kung gusto nilang pumasok sa pamamagitan ng puwersa. Isang lumang hanay na may berdeng ukit ng dragon sa gitna ang lumitaw sa paningin. Maging ang God Spiritual ay ni Francis ay nahirapan na ganap na suriin ang mga arrays dito dahil naglalaman ang mga ito ng laws of space at, sa isang tiyak na antas, ay lumampas sa 3 dimensyon. Bagamat makapangyarihan ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis, hindi ito likas na nauugnay sa kalawakan. Aabutin ng humigit kumulang 8 peak grade primal crystal stones para ipadala kayong lahat sa True Martial Islands Zone. Ang Eternally Sealed Palace Lord ay naglabas ng 8 natatanging primal crystal stone na may masakit na ekspresyon. Ang mga peak grade na primal crystal stones ay perpekto. Nagradiated sila ng purong Heaven Earth Yuan Chi. Peak grade primal crystal stones. Nagulat ang lahat ng naruroon. Ang pinakamataas na grade primal crystal stones ay ang nangungunang primal crystal stone sa fan universe. Malamang, ang pinakamataas na grado na primal crystal stones ay maaaring ipagpalit sa 1,000,000 mataas na grado na primal crystal stones bawat isa, ngunit ang mga ito ay talagang ibinebenta ng higit pa. Si Lennon, Lourdes, at ang mga mandaragat ay natulala. Wala sa kanila ang nakakita ng pinakamataas na grade primal crystal stones dati. Kailangang malaman ng isa na ang isang mataas na kalidad na primal crystal stone ay nagkakahalaga na ng 1,000,000 normal na primal crystal stones. Ang primal crystal stones ay hinati sa substandard, low grade, middle grade, high grade, at bawat isa ay nagkakahalaga ng 100 beses na pagkakaiba kaysa sa nauna. Gayunpaman, ang pinakamataas na grado na primal crystal stone ay nagkakahalaga ng 1,000,000 mataas na grado na primal crystal stones. Ito ay dahil ang peak grade primal crystal stones ay bihira hanggang sa puntong halos wala na. Wala nang ibang paraan. Tanging ang kapangyarihan ng peak grade primal crystal stones ang makakapagbukas ng Spiritual Zone Teleportation Array. Malamang, sa Sacred Lands, ang Spiritual Zone Teleportation Arrays doon ay gumagamit ng Divine Crystals.
Ang eternally sealed Palace Lord ay bumantong hininga at, habang nagsasalita siya, inilagay ang 8-peak grade primal crystal stone sa Green Dragon Carving Array. Divine Crystal. Nanginginig ang puso ni Francis at ng kumpanya. May isang bagay na nalampasan ang peak grade primal crystal stones. Mga Divine Crystal. Tila, bilang isang kalahating hakbang na Void God Realm mula sa Sacred Lands, ang kanyang kaalaman ay higit sa iba. Hehe, ang mga Divine Crystals ay nagmula sa sinaunang panahon at hindi na maaaring likhain sa kasalukuyan. Sa makatuwid, ang anumang Divine Crystal ay napakahalaga. Kahit na ang Void God Realm Kings at Emperors ay hindi maaaring makuha ang banal na kapangyarihan mula sa Divine Crystals. Ngumiti ang eternally sealed Palace Lord. Hindi nagtagal ay naiset up ang Spiritual Zone Teleportation Array. Weng! Isang nagniningning na puting liwanag na may hindi mabilang na pilak na hanay ng mga linya na umaabot sa buong entablado. Ang isa ay nangangailangan din ng Spatial Array Masters upang buksan ang array. Tapos na. Mahinang sabi ng Spatial Array Master. Bago sila umalis, nais ni Francis na bigyan ng eternally sealed Palace Lord ng mataas na grade primal crystal stones na katumbas ng halaga ng peak grade na primal crystal stones. Siya ay tumaya sa kanyang sarili pabalik sa arena, at ang kanyang 1,000,000 matataas na primal crystal stones ay na-flip ng 30 beses. Ang eternally sealed Palace Lord ay umiling ng may ngiti. Sa kanyang kayamanan, hindi niya ito kailangan. Tara na. Si Francis ay nagbigay ng malalim na sulyap patungo sa eternally sealed Palace Lord. Alam niyang malaki ang utang na loob niya sa Panginoon. Weng! Isang malakas na surge ng spatial disturbance ang sumaklaw sa array. Pinalis ng eternally sealed Palace Lord si Francis at kasama ang kanyang mga mata. Gamitin ang lahat ng iyong koneksyon para ipasok ang brat na ito sa Sacred Lands. Sulit ba ito? Nagsalita ang Spatial Array Master. Sa kanyang talento at potensyal, at kung talagang may koneksyon siya kay Duan Muqing, sulit ito. Sabi ng eternally sealed Palace Lord. Duan Muqing. Maaaring ang taong iyon mula sa Mystic True Martial Clan. Nanginig ang puso ng Spatial Array Master, at hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Kasabay nito, sa isang bahagi ng walang limitasyong karagatan na napakalayo. Weng! Mahigit 100 figure ang lumitaw sa isang sinaunang array stand. Ito ay si Francis at ang kumpanya. Sa pangalawang pagpapakita nila, hindi komportable si Lourdes at ang mga mandaragat at muntik nang mahulog sa lupa. Inilipat sila ng Spiritual Zone Teleportation Array sa kalawakan, kaya madaling nawala ang balanse. Maging si Lennon ay nakaramdam ng bahagyang hindi komportable. Nandito na tayo. Hindi masyadong masama ang pakiramdam ni Francis, higit sa lahat dahil ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay parehong umabot sa limitasyon ng Great Origin Core Realm at ang kanyang bloodline power ay halos nasa 10,000 Ancient Races level. Matapos bumuti ang pakiramdam, sinimulan ng lahat na suriin ang kanilang paligid. Lahat sila ay hindi napigilan ang paghinga ng malamig. Sila ay nasa isang maliit na kastilyo na paminsan-minsan ay nagbibigay ng spatial na kaguluhan. 1, 2, 3, 8. Binibilang ni Francis na mayroong 8 spiritual zone teleportation arrays, at ang mga bantay dito ay pawang mga sovereign lords. Mayroong kahit 7 o 8 kalahating hakbang na Void God Realms. Bahagyang naramdaman ni Francis ang pagkakaroon ng Void God Realm. Ito ang True Martial Void Ocean Spiritual Palace, kunin ang iyong mga item sa rekomendasyon. Ang isang kalahating hakbang na Void God Realm ay tila naging sanhi ng pag-freeze ng Heaven Earth Yuan Chi saan man siya tumingin, at pakiramdam ng lahat ay hindi makahinga. Nadama ni Lourdes at ng kumpanya na parang pinigilan ang kanilang mga kaluluwa, at hindi sila nang ahas na magsinungaling o sumalungat sa kanya. Token ng panauhin, ang Spiritual Palace Gold Token, at token mula sa Eternally Sealed Palace Lord. Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay at naglabas ng maraming bagay. Ang kalahating hakbang na Void God Realm ay huminto sandali. Hehe, kaya kaibigan ito ng Eternally Sealed Palace Lord. Agad na lumitaw ang isang matandang may puting balbas na nakabantay sa malapit. Oh! Old Man Lee,
so ito ang bisita mo sa Golden Mountain Sect. Nakangiti ang nagbabantay na half-step na Void God Realm habang pinapalampos niya si Francis at ang kumpanya. Ikaw si Francis. Kanina pa ako naghihintay dito. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay sinuri si Francis nang nakangiti. Ikaw ba si Elderly? Hindi nagulat si Francis. Sinabi sa kanya ng Eternally Sealed Palace Lord bago sila umalis. Sa pamamagitan lamang ng pagdaan sa bawat hakbang at yugto ay makapasok si Francis sa True Martial Sacred Land. Ako iyon, ngunit maaari mo akong tawaging Oldly. Ang maputing balbas na matandang lalaki ay napakabait habang inaakay niya si Francis at ang kanyang mga kasama patungo sa kastilyo. Si Lennon, Lourdes, at ang kumpanya ay hindi mapalagay. Ang Void Ocean Spiritual Palace sa labas ng kastilyo ay ang mula sa True Martial Islands Zone, at ito ay 10 beses na mas malaki kaysa sa isa mula sa Eternally Sealed Islands Zone o sa Thousand Floang Islands Zone. Whoosh! Whoosh! Ang mga Sovereign at Sovereign Lord ay makikita sa lahat ng dako. Naramdaman pa ni Francis ang aura ng Void God Realms. Panginoon, ano ang lugar na ito? Si Lennon, Lourdes, at mga kasama ay puno ng takot. Bakit napakalaki ng pagkakaiba? Natigilan si Francis. Napangiti ang may puting balbas na matandang linang makita niya ang gulat sa kanilang mga mukha. Ito ang True Martial Islands Zone, at lahat ay narito upang makipagkumpetensya para sa karapatang makapasok sa espiritual na sagradong lupain. Tunay na Martial Islands Zone. Tila napagtanto ni Francis at ng kumpanya na ang island zone na ito ay iba sa iba. Ang True Martial Islands Zone ay ang pinakamalakas na island zone sa paligid, at may humigit kumulang 1 hanggang 200 star na sekta, na marami sa kanila ay umaabot sa rurok ng 2 bituin. Napabuntong hininga si Matandang Lee. 100 hanggang 200 bituin na sekta. Bamuka ang mga bibig ni Francis at ng kumpanya. Mayroong 33 puwang para sa 2 star na sekta sa espiritual na sagradong lupain, hindi kasama ang mga 3 star na sekta. Sa paglipas ng mga taon, ang mga sekta na ito ay nag-away at nakipagkumpetensya sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, tanging sa Sacred Land lamang ang 2 star na sekta ay maaaring maging 3 star na sekta. Binuod ni Oldly ang sitwasyon. Nang marinig iyon, naunawaan ni Francis at ng kumpanya. Dahil narito ang Spiritual Sacred Land, ang True Martial Islands Zone ang sentro ng lahat, pati na rin ang lugar kung saan nag-away ang lahat ng mga sekta sa isa't isa. Ang lahat ng ito ay upang makipagkumpetensya para sa pagkakataong makapasok sa espiritual na sagradong lupain. Dinala ni Matandang Lee si Francis at ang kanyang mga kasama sa isang bahay sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace. Ito ang waiting point ng Golden Mountain Sect sa loob ng Void Ocean Spiritual Palace. Ang Golden Mountain Sect ay isa sa 33 sekta na maaaring makapasok sa Spiritual Sacred Land. Pagmamalaki ni Matandang Lee. Isang sekta na maaaring pumasok sa espiritual na sagradong lupain. Si Lennon at ang kumpanya ay napuno ng paghanga at paggalang. Ang mga sekta na nakapasok sa Spiritual Sacred Lands ay talagang mga elite sa mga 2-star sects, at sila ay hindi mabilang na mas malakas kaysa sa mga katulad ng Moon Demon Palace, Blackcliff Palace, at kumpanya. Naramdaman ni Francis na ang pinakamalakas na aura dito ay nagmula sa 2 kalahating hakbang na Void God Realms. Isa sa kanila ang may puting balbas na Matandang Lee. Ang kabuuang halaga ng mga taong maaari naming ipadala ay 3,000. Karamihan sa aming mga elite ay naroroon, at dahil nagkaroon kami ng ilang mga pagkatalo dahil sa ilang mga sagupaan sa banal na lupain, kami ay magpapadala ng ilang higit pang mga eksperto at mga disipulo. 619. Naunawaan ni Francis ang sitwasyon ng Golden Mountain Sect sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ni Oldly. Karamihan sa mga elite ng Golden Mountain Sect ay nasa True Martial Sacred Land, at ang iba pang puwersa sa malapit ay nagtipon sa True Martial Islands Zone. Francis, magpapadala kami ng ilang eksperto at henyo sa True Martial Sacred Land makalipas ang 2 buwan. Dahil may guest token ka, maaari kang sumama sa amin. Sabi ni Matandang Lee. Salamat, Senior. Si Francis ay tumango, at sina Lennon at Lourdes ay may naiinggit na ekspresyon.
Nang maglaon sa araw na iyon, dinala ni Matandang Lee si Francis at ang kanyang mga kasama sa kuta ng Golden Mountain Sect. Ang kanilang pagtrato ay hindi masama. Binigyan sila ng malaking bahay. Kailangang malaman ng isa na mayroong maraming 2 star na sekta dito, at ang bawat pulgada ng lupa ay napakahalaga. Maging ang Golden Mountain Sect ay may limitadong lugar. Elderly, ano ang kasaysayan ng batang iyon? Sapat na ba ang pag-aaksaya ng isang mahalagang tanda ng panauhin ng ating sekta? Karaniwan lamang ang mga nasa huling yugto ng Great Origin Core Realm o natatanging mga master na naimbitahan sa ating sekta ang may karapatang iyon. Galit na sabi ng isang lalaking Great Origin Core Realm. Sa Golden Mountain Sect, ang mga normal na Sovereign Lords ay mga Outer Elders lamang, habang ang mga tunay na Elder na may aktwal na kapangyarihan ay parang Old Lee na abot nila ang kalahating hakbang na Void God Realm. Ang talino ng brat na iyon ay itinuturing na hindi masama kahit sa isang banal na lupain. Maaari natin siyang kunin bilang ating alagad. Sabi ng isa pang elder, ngunit umiling si Matandang Lee, ito ay isang 10 araw na tanda ng panauhin. Higit pa rito, kung magagamit ito ng maayos ng batang iyon, ang halaga nito para sa Golden Mountain Sect ay hindi masusukat. Ayaw pag-usapan ng Matandang Lee ang background ni Francis. Paanong hindi niya nakikita ang potensyal at talento ni Francis? Gayunpaman, ang mga tunay na kababalaghan sa spiritual sacred lands ay kadalasang nagmumula sa mga puwersang may 3 bituin. Sa isang silid sa loob ng bahay, umupo si Francis at nagtanim. Sa nakalipas na ilang araw, pinalalakas at pinagsasama-sama niya ang kanyang core center. Sa kanyang kasalukuyang estado ng pag-iral, katawan, at kaluluwa, ang kanyang paglilinang ay mabilis na tumataas. Hanggat maaari niyang itaas ang dami ng core center, hindi magkakaroon ng bottleneck si Francis sa panahon ng Small Origin Core Realm. Ang malalaking halaga ng mga mapagkukunan na may mga elemento ng hangin at kidlat ay mabilis na ginugol. Sa kabutihang palad, siya ay napakayaman pagkatapos kumita ng labis sa Void Ocean Spiritual Palace. Gamit ang tulong na iyon, nagsisimula ng lumakas ang core center ni Francis. Siyempre, hindi siya sumuko sa pag-explore sa Ancient Dream Realm. Bawat 2 araw, papasok siya sa Ancient Dream Realm at sinisip sa pang-aura, pangunahin sa kanyang mata. Maaari na siyang tumagal ng higit sa 70 paghinga sa Ancient Dream Realm, at ang dami ng aura na maaari niyang masipsip ay higit sa 10 beses na mas malaki kaysa sa halagang kaya niya sa simula. Sa makatuwid, ang lakas ng eye bloodline ni Francis ay tumataas ng mabilis araw-araw. Lumipas ang 1 buwan. Ang lakas ng kaluluwa ni Francis ay maihahambing na ngayon sa huling yugto ng Great Origin Core Realm, at ito ay mas condensed kaysa dati. Sa sukat ng kanyang kaliwang mata, lumawak ang lawa sa 60 yarda. Kapag ang lawa ay lumawak sa 100 yarda, ang espiritual na mata ng Diyos ay sasailalim sa isa pang pagbabago. Naramdaman ni Francis ang isang pakiramdam ng pagtawag mula sa kung saan. Sa sandaling ito, ang epekto ng aura ng Ancient Dream Realm sa kanyang kaluluwa ay lubhang nabawasan. Tinansya ni Francis na, habang papalapit siya sa Void God Realm, mas mababa ang epekto ng aura ng Ancient Dream Realm hanggang sa kalaunan ay wala na itong epekto. Si Francis ay pumasok muli sa Ancient Dream Realm. Habang ang kanyang estado ng pag-iral at kaluluwa ay parehong lumakas, si Francis ay maaaring tumagal ng mas matagal sa dimensyon. 70 paghinga. 8 paghinga. 90 paghinga. Si Francis ay madaling tumagal ng hanggang 70 paghinga. 75 paghinga. 76 na paghinga. 77 paghinga. Sa wakas, nang siya ay umabot sa 77 paghinga, ang pressure na natanggap ni Francis ay naging napakalakas na halos hindi siya nakagawa ng hakbang bago lumabas sa Ancient Dream Realm. Ito ay tulad ng pagpigil sa iyong hininga sa ilalim ng tubig, habang tumatagal, mas malaki ang presyon sa iyong mga baga. 97 breaths. Ang layunin ko ng 100 paghinga ay nakikita. Si Francis ay hindi nasugatan sa pagkakataong ito dahil hindi siya lumabas ng todo. Pumasok siya sa oras na ito higit sa lahat dahil gusto niyang pagsamahin ang kanyang pundasyon.
Sa nakalipas na buwan, gumamit siya ng malaking halaga ng mahahalagang mapagkukunan, at ang kanyang core center ay papalapit na sa gitnang yugto ng Small Origin Core Realm. Kailangang malaman ng isa na ang core center ni Francis ay hindi kasing laki ng karaniwang Small Origin Core Realms, ngunit ang lakas ng kanyang True Yuan ay malapit sa isang late stage na Small Origin Core Realm. Sa ika-40 araw pagkatapos makarating sa True Martial Islands Zone, papasok na sana si Francis sa Ancient Dream Realm at lalagpasan ang 100 Breaths Barrier. Munting kaibigan Francis. Boses ng matandang Lee. Ito ang unang pagkakataon na dumating siya para hanapin si Francis. Matandang Lee. Lumabas si Francis at binati ang may puting balbas na matandang Lee. Si Francis ay hindi naging malalim pagkaraang dumating dito dahil alam niyang malapit na siyang pumasok sa True Martial Sacred Land. Ito ay ganito. May 20 araw pa bago magpadala ang Golden Mountain Sect ng isa pang grupo sa Sacred Land na kinabibilangan ng halos 10 sa ating mga henyo. Nakangiting sabi ni matandang Lee. Pagkasabi nun ay nagtaas siya ng kamay. 9 na henyo ng Golden Mountain Sect ang nakatayo sa likuran niya. Ang makapasok sa sagradong lupain ay nangangahulugan na mayroon silang magandang potensyal. Ang pinakamababang cultivation sa kanila ay ang pinakamataas na True Lord rank. Karamihan ay nasa half-step Origin Core Realm, at mayroon ding 2 Small Origin Core Realms. Tumingin si Francis sa kanila. Ang talento at potensyal ng mga henyong ito ay nalampasan ang napakaraming prodigies mula sa Azure Flower Continent. Ang edad ng ilang half-step na Origin Core Realms ay hindi lumampas sa 50, at ang 2 early stage na Small Origin Core Realms ay hindi mas matanda sa 50 taon. Hanggat ang isa ay hindi lalampas sa edad na 50, karaniwan pa rin silang itinuturing na bahagi ng nakababatang henerasyon. Ito ay dahil ang isang True Lord rank ay maaaring mabuhay ng hanggang 300 taon, at ang isang Origin Core Realm ay maaaring mabuhay ng ilang daang taon. Munting kaibigan Hanford, lahat sila ay mga junior ng sekta. Maaari mo silang bigyan ng ilang pointer bago pumunta sa Sacred Land. Nakangiting sabi ni matandang Lee. Kayong mga junior ay dapat makipag-ugnayan kay Little Friend Hanford kapag may oras kayo. Kasabay nito, nagbigay siya ng senyales sa kanyang mga mata patungo sa mga henyo ng Golden Mountain Sect. Oo, kuya. Ang 9 na henyo ng Golden Mountain Sect ay sabay-sabay na sumagot. Hindi sila nang ahas na sumalungat sa utos ng isang elder na may aktwal na kapangyarihan at katayuan. Higit pa rito, karamihan sa kanila ay hinahangaan at iginagalang pa rin si Francis dahil sa kung gaano kataas ang kanyang cultivation na ibinigay sa kanyang edad. Hindi mahirap para kay Francis na hulaan ang mga intensyon ni Old Lee. Gusto niyang magkaroon ng relasyon ng 1 o 2 kay Francis. Kuya Hanford, sinong eksperto ang iyong Panginoon? Ang pagpasok sa Origin Core Realm sa murang edad. Tanging si Senior Marshal Brother Yi na nakapasok sa Sacred Land ang may kukumpara sa iyo. Ang 9 na mga henyo ay lahat ay interesado sa pagkakakilanlan ni Francis. Sa kanila, mayroong isang lalaki at isang babae na nasa Origin Core Realm. Ang lalaki ay payat habang ang babae ay maganda at nakasuot ng puti. Ininspeksyon ng dalawa si Francis na may kumikislap na mga mata, at bagamat nagulat sila sa cultivation ni Francis dahil sa kung gaano siya kabata, hindi nila ito masyadong inisip. Sila ay nasa Origin Core Realm din, kaya sila ay nasa parehong antas. Nagsimulang makipag-ugnayan si Francis sa mga henyong ito ng may interes. Pagkatapos ng lahat sila ay nagmula sa Peak 2-star sect na Golden Mountain Sect, at ang kanilang mga inheritance at teknik ay nalampasan ang mga normal na 2-star sects. Sa lakas ng kaluluwa at pangunawa ni Francis, marami siyang natutunan sa kanila. Pagkatapos noon, dapat makipag-spar si Francis sa siyam. Ang Golden Mountain Sect ay may espesyal na larangan ng martial arts na maaaring maghigpit sa kapangyarihan ng mga tao sa Origin Core Realm mula sa paglabas. Lahat ng nakatatanda ng Golden Mountain Sect ay lihim na nanood. Ilang half-step na Origin Core Realms ang humiling kay Francis na makipag-spar muna sa kanila. Kayong mga lalaki, subukan ang kanyang lakas. Palihim na sabi ng lalaking payat sa Origin Core Realm.
Malinaw na ang mga nasa half-step na Origin Core Realm ay hindi katugma para kay Francis, at lahat sila ay nahulog sa isang dampilang. Hindi man lang nahawakan ng half-step Origin Core Realms ang mga damit ni Francis. Ang bilis naman. Nagkatinginan ng lalaking payat at nakaputing damit na dilag, at bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang dalawang ito lamang ang halos hindi makakaya upang makita kung paano kumilos si Francis. Matapos talunin ang kalahating hakbang na Origin Core Realms, nalaman ni Francis na nakakasawa na ito, kaya iminungkahi niyang labanan ang payat na lalaki at kagandahang nakaputi ng magkasama. Nang marinig iyon, napahiya ang mga henyo mula sa Golden Mountain Sect. Parehong nagpakawala ng buntong hininga ang lalaking payat at dilag na nakaputi, ngunit sabay silang nagalit. Sa pagharap sa bilis ni Francis, maliit ang tsansa nilang manalo sa one-on-one fight. Ang resulta ng laban ay ikinagulat ng lahat. Flop! Flop! Ang dalawang Origin Core Realm henyo ay agad na natalo ni Francis. Sure! Isang malabo ng lilang kidlat at hangin ang dumaan sa dalawa. Purple Destruction Wind Lightning. Ito kaya ay ang pamana ng Wind Lightning Emperor na iyon mula 10,000 taon na ang nakakaraan. Ang mga elder ng Golden Mountain Sect ay nag-click sa kanilang mga dila. Ang lakas na ipinakita ni Francis ay napakahusay. Malamang na walang masyadong tao sa ilalim ng Great Origin Core Realm na kapareha niya. Ang mga nauugnay kay Duan Muqing ay talagang hindi simple. Napabuntong hininga ang matandang Li, at hindi niya maiwasang malungkot. Ang pagkakaiba sa pagitan ni Francis at ng mga henyo mula sa Golden Mountain Sect ay napakalaki. Nangangahulugan iyon na nabigo ang kanyang intensyon. Ang dalawang grupo ay hindi kahit na sa parehong antas, kaya mahirap para sa kanila na bumuo ng anumang uri ng pagkakaibigan. Habang ang mga henyo mula sa Golden Mountain Sect ay nakaramdam ng kahihiyan, iginagalang nilang lahat ang lakas ni Francis. Maging si Senior Marshal Brother Yin, ang pinakamalakas na henyo ng ating sekta, ay maaaring hindi niya kakampi. Ang kagandahang nakaputi ay tumingin kay Francis ng may paghanga. Sa susunod na 2 araw, dahil masyadong malaki ang pagkakaiba ng dalawang panig, walang masyadong interaksyon sa pagitan ni Francis at ng mga henyong ito. Ang kagandahang nakaputi ay sinubukang makipag-date kay Francis minsan o 2 beses ngunit palaging nauuwi sa kabiguan. Nakatuon si Francis sa paglilinang. Gayunpaman, paminsan-minsan ay lilito sa kanyang isipan ang imahe ng isang tahimik, matikas, at maladyosa na babae na may nakapout na ekspresyon. Nakasuot din si Quincy ng puti noon, at sa paglipas ng panahon, mas naging malinaw ang alaala niya. Hu! Nagpakawala ng mahabang hininga si Francis nang lumitaw ang isang pambihirang tanda ng matinding emosyon sa kanyang mga mata. Sa isang pag-iisip, muli siyang nagpakita sa sinaunang Dream Realm. 10 hininga. 30 hininga. 60 hininga. 70 hininga. Ang pressure na naramdaman ni Francis ay naging mas matindi pagkatapos ng 70 paghinga. 75 paghinga. 77 paghinga. 79 na paghinga. 100 hininga. Si Francis ay parang isang eskulturang bato na umiral sa libu-libong taon na nakatanim sa lupa ng tiwangwang na lupaing ito. 620. 100 hininga. Ang mga paa ni Francis ay tila nagugat sa lupa, at naramdaman niyang parang nabawasan ang presyon sa kanyang kaluluwa. Naramdaman ni Francis na biglang gumaan ang kanyang katawan, na parang tumaas ang kanyang compatibility sa Ancient Dream Realm. Parang isang hayop na nag-evolve. Ang mga hayop sa karagatan ay minsan ay umaangkop sa lupa o iba pang mga bagong kapaligiran. Ito ay pareho. Habang lumalaki ang katawan ni Francis na naglalaman ng higit na aura ng Ancient Dream Realm, lumakas ang kanyang kaluluwa at katawan at nagsimulang umangkop sa kakaibang dimensyong ito. Parang tinanggap ng bahaging ito ng tiwangwang na lupain ang kanyang aura sa isang tiyak na antas. Bilang isang tagalabas, si Francis ay nahaharap sa matinding panggigipit at paglaban mula sa langit at lupa, ngunit lahat iyon ay lubhang nabawasan ngayon. Madali na akong tumayo sa lupaing ito. Ang puso ni Francis ay napuno ng kagalakan. Nangangahulugan ito na maaari siyang manatili ng mas matagal sa Ancient Dream Realm at sumipsip ng hindi bababa sa 10 beses na higit pa sa aura.
Ang 100 paghinga ay isang pangunahing punto ng tagumpay. Pagkatapos ay siniyasat ni Francis ang Ancient Dream Realm at sinubukang maglakad pasulong. Kasalukuyan siyang nasa isang ilang na lugar, ngunit nakikita niya ang mga kalapit na puno at naririnig ang hiyawan ng mga ibon. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay nakakita ng batis sa malayo. Ang buong mundong ito ay tila malapit sa pinagmula ng mga bagay, at nagbigay ito ng isang luma, sinaunang pakiramdam. Nakahinga si Francis sa aura nang makahakbang siya. Nang gawin niya ang hakbang na ito, naramdaman ni Francis na parang biglang tumaas ang pressure mula sa langit at lupa. 1 hakbang. 2 hakbang. 3 hakbang. Naramdaman ni Francis na napakahirap gawin ang bawat hakbang. Ilang paghinga mamaya. Sure. Si Francis ay umatras mula sa Ancient Dream Realm, at ang kanyang likod ay basang-basa ng malamig na pawis. Kung hindi ako kikilos, maaari akong manatili sa Ancient Dream Realm ng mahabang panahon, ngunit kung lilipat ako, ang presyon ay tataas ng hanggang 10 beses at hindi ako makakatagal ng higit sa 10 paghinga. Nagpakawala ng hininga si Francis. Ano man ang mangyari, nalampasan na niya ang major breakthrough point ng 100 paghinga. Mula ngayon, maa-absorb niya ang napakaraming aura ng Ancient Dream Realm at magsimulang tumingin sa kakaibang dimensyon na ito. Gaano kalaki ang sinaunang Dream Realm? May mga katutubo ba dito? Siyempre, ang pinakamahalaga kay Francis ay kung mayroong anumang mahalagang mapagkukunan. Kailangang malaman ng isa na ang aura lamang ay kapaki-pakinabang na. Mahirap isipin kung gaano kalaki ang halaga ng isang tamang mapagkukunan o item. Sa loob ng silid, tahimik na nag-cultivate si Francis, at ang core center sa loob ng kanyang katawan ay unti-unting lumaki. Ang dami at kalidad ng wind and lightning elemental resources na mabibili ni Francis sa Void Ocean Spiritual Palace na ito ay lumampas sa iba pang Void Ocean Spiritual Palaces. Gamit ang mga item na ito, walang bottleneck si Francis, at ang bilis ng kanyang cultivation ay napakabilis. Nagsimulang lumapit ang core center ni Francis sa middle stage na Small Origin Core Realm. Gumamit siya ng malaking halaga ng aura ng Ancient Dream Realm para i-condense ang core center sa kanyang katawan, na ngayon ay kumikinang na parang kristal. Ang isang core center na nagiging kristal ay tanda ng pagpasok sa Great Origin Core Realm. 10 hanggang 20 araw ang lumipas sa isang kisap mata. Ang laki ng core center ni Francis ay maihahambing na ngayon sa middle stage na Small Origin Core Realm. Higit pa riyan, ang core center ay naka-absorb ng maraming aura ng Ancient Dream Realm, pinalapot at dinadalisay ang kanyang wind lightning. Kahit na ang laki ng kanyang core center ay maihahambing sa gitnang yugto ng Small Origin Core Realm, ang kalidad at layunin ay nalampasan ang lahat ng nasa Small Origin Core Realm at sa halip ay maikukumpara sa Great Origin Core Realm Sovereign Lords. Middle Stage Small Origin Core Realm at halos buong pag-unawa sa Purple Destruction Wind Lightning. Lumitaw ang kaligayahan sa mukha ni Francis. Ang paglagpas sa 100 breaths barrier ay lubos na nagpapataas ng kanyang cultivation speed dahil maaari na siyang manatili sa dimensyon ng mas matagal at sumipsip ng mas maraming aura. Ngayon, ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay umabot na sa limitasyon ng Origin Core Realm, at ang kanyang kaluluwa ay malakas kahit na sa Great Origin Core Realm. Masasabing sa 10 hanggang 20 araw na ito, ang lakas ni Francis ay tumaas ng mabilis. Nagpakawala ng hininga si Francis habang dahan-daang itinago ang kanyang aura at lumabas ng silid. Kapitan. Sina Lennon, Lourdes, at ang mga marino ay bumati kay Francis. Habang nakatingin sila sa kanya, ang bawat kilos at galaw ni Francis ay nagdulot ng matinding pressure sa kanila. Para itong nakaharap sa isang sinaunang mapanglo na hayop. Ang kanilang mga katawan at estado ng pag-iral ay hindi sa parehong antas. Ang aura mula kay Captain ay katulad ni James mula sa Sacred Lands. Nagsimulang manginig ang bloodline ni Lourdes. Naramdaman lang niya ang pakiramdam na ito nang kaharap si James, na may bloodline ng 10,000 ancient races. Sa totoo lang, kahit si Francis mismo ay hindi alam kung gaano kalakas ang kanyang bloodline. Congratulations sa Captain na pumasok sa Middle Stage Small Origin Core Realm.
Ang bawat paghinga at titig ni Francis ay naglalaman ng pressure na higit sa Small Origin Core Realm. Sa loob ng 10,000 Ghost Pearl, gamit ang koneksyon ng Dark Heart Seed, naramdaman ng Skeletal Division Leader na mas lumakas ang kaluluwa ni Francis. Alam din ng Skeletal Division Leader ang isa o dalawang bagay tungkol sa mga kaluluwa, ngunit ang aura mula sa kaluluwa ni Francis ay parang bundok na matatanaw lang nito. Guro, sa nakalipas na ilang araw, kalahati ng daang sinumpaang bangkay ng multo ay pinalakas na sa kalahating hakbang na Origin Core Realm. Iniulat ng Skeletal Division Leader. Matapos madagdagan ang potensyal ng mga bangkay ng multo, tumaas ang kahusayan ng pagpapalakas sa kanila. Ang aabutin ng kalahating taon upang makumplito ay ginawa sa loob ng 1 o 2 buwan. Mabuti, lahat ay maayos. Tumango si Francis at tumingin kay Lennon, Lourdes, at sa mga mandaragat. Nagpasya si Francis na ibigay ang Blue Lightning Siskay ship sa mga mandaragat at pananatilihin sila sa Void Ocean Spiritual Palace. Ang Void Ocean Spiritual Palace ay isang mapayapang lupain sa loob ng walang limitasyong karagatan. Kahit ang mga nasa Void God Realm ay hindi nang ahas na madaling umatake. Sa ikalawang araw, nagtipon si Francis kasama ng mga mula sa Golden Mountain Sect. Sa pagkakataong ito, magpapadala kami ng humigit kumulang 300 tao sa True Martial Sacred Land. Sabi ni Matandang Lee. Ilang daang tao ang nagtipon sa isang bakanteng espasyo sa Golden Mountain Sect, na kinabibilangan ng Old Lee at 2 pang kalahating hakbang na Void God Realms. Bilang isang estranghero, halatang nakataas ang atensyon ni Francis, at ang kanyang paglilinang sa gitnang yugto na Small Origin Core Realm ay nangangahulugan din na pinigilan niya ang lahat ng mga henyong ito na papasok sa Sacred Lands. Tara na! Nagsalita si Oldley tungkol sa mga detalye bago pamunuan ang grupo mula sa Void Ocean Spiritual Palace. Hu! Isang malaking barkong may kaliskis na gininto ang dragon ang naghihintay sa labas. Ang walang limitasyong barkong karagatan na ito ay 4 hanggang 5 beses na mas malaki kaysa sa Blue Lightning Siskay ship ni Francis. Ang bilis at kakayahan nito ay nalampasan din ang huli. Ito ang Golden Dragon Scaled ship ng Golden Mountain Sect at, tila, maaari nitong patayin ang Great Origin Core Realm Sovereign Lord sa isang bayad. Ang payat na lalaki at magandang babae ay tumayo kasama si Francis. Puno sila ng paggalang kay Francis pagkatapos makipag-sparring sa kanya. Ngayong naabot na ni Francis ang middle stage Small Origin Core Realm, ang dalawa ay napabuntong hininga na lamang sa inggit. Whoosh! Lumipad ang Golden Dragon Scaled ship sa walang limitasyong karagatan, at ang aura na nagmumula dito ay nagpapataas ng atensyon ng maraming eksperto at barko. Malamang kailangan nating lumipad ng 2 araw bago makarating sa pasukan ng True Martial Sacred Land. Ang mga henyo ng Golden Mountain Sect ay napuno ng pag-asa at pananabik. Malapit na silang makapasok sa True Martial Sacred Land na pinapangarap nila. Tanging si Matandang Lee lamang ang lihim na napabuntong hininga nang ang kanyang tingin ay tumingin sa mga disipulong ito. Marahil ay hindi nila alam kung gaano kalupit at kakumpetensya ang banal na lupain. Kung ang Golden Mountain Sect ay gumawa ng anumang maliit na pagkakamali, malamang na mapapalitan sila ng isa pang Peak 2 Star Sect. Sa Golden Dragon Scaled ship, bilang panauhin, nanatili si Francis sa isang eleganteng silid. Umupo siya, ngunit hindi siya nagpatuloy sa paglilinang. Sa halip, sinubukan niyang masanay sa kanyang bagong lakas. Makalipas ang kalahating araw, ang Golden Dragon Scaled ship ay dumaan na sa 2 island zone, at ang kulay ng karagatan ay unti-unting dumidilim. Nagkaroon din ng paminsan-minsang bagyo. Nabuo ang mga whirlpool sa walang limitasyong karagatan, at ang Heaven-Earth Yuan Chi dito ay magulo. Papasok na tayo sa Spiritual Sea. Tumunog ang boses ng kalahating hakbang na Void God Realm mula sa Golden Mountain Sect. Espiritual na dagat. Isang mapa ang lumitaw sa isip ni Francis, na nagtuturo sa lokasyon ng Spiritual Sea. Ang True Martial Sacred Land ay nasa gitna ng Spiritual Sea, at ang Spiritual Sea ay nasa gitna ng True Martial Islands Zone. Ang Heaven-Earth Yuan Chi sa paligid ng Spiritual Sea ay lubhang magulo at paminsan-minsan ay bumubuo ng mga nakakatakot na bagyo. Walang aalis sa Golden Dragon Scaled ship. Kahit na ang mga normal na sovereigns ay hindi makakaligtas sa Spiritual Sea.
Nagbabala si matandang Lee. Halos naramdaman ni Francis ang paligid, ngunit wala siyang naramdamang mga live na aura sa paligid ng spiritual sea. Kung walang malakas na walang limitasyong barko sa karagatan, kahit ang mga sovereign ay hindi makakaligtas dito. Ang bilis ng Golden Dragon scale ship ay kapansin-pansing nabawasan pagkatapos makapasok sa spiritual sea. Mabagal na lumipas ang oras. Habang lumalalim sila, mas malaki ang surge ng Heaven Earth Yuan Chi. Sa pagtatapos, kahit na ang Great Origin Core Realm Sovereign Lords ay hindi makakaligtas ng higit sa ilang oras dito. Ang kalidad ng Golden Dragon scale ship ay nalampasan ang Blue Lightning Siskay ship sa ngayon, at ang lakas ng hanay sa ibabaw ay kapansin-pansing naubos. Gumagastos ang Golden Dragon scale ship ng malaking halaga ng Primal Crystal Stones bawat segundo, na lahat ay nasa middle grade man lang. Ang True Martial Sacred Land ay may 36 na pasukan. Pinipili namin ang 31, at malamang na makarating kami sa aming destinasyon sa loob ng ilang oras. Nakangiting sabi ni matandang Lee. Ilang oras? Karamihan sa mga eksperto at henyo sa Golden Dragon scale ship ay hindi pa nakakapunta sa Sacred Land noon, at lahat sila ay napuno ng pananabik. Tunay na martial Sacred Land. Huminga ng malalim si Francis, at lumitaw ang Purple Saint Token sa kanyang kamay. Sa sandaling ito, sa kaluluwa ni Francis, ang aura ng Eye of Death ay biglang may naramdaman, at isang pamilyar at mapanganib na pakiramdam ang nagsimulang kumalat sa kanyang kaluluwa. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.